Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1681. Ang ilan sa mga katawan ay buo, habang ang iba ay hindi kumpleto. May mga labi ng kapwa-tao at nilalang. Tingnan mo ang katawan ng mga halimaw na ito. Patay silang lahat. Tingnan mo. Ang mga katawan ng tao ay isang pamantayan para sa lahat, ngunit sila ay nagulat nang makita ang mga labi ng mga halimaw. Ang mga halimaw sa dagat ang dahilan kung bakit nabigo ang tatlong hadlang sa depensa. Masyadong nakakatakot at malakas ang mga nilalang. Maraming lalaki ang pinatay o napilayan nila. Kahit na ang isang supreme class warrior na tulad ni Kai ay natatakot sa mga halimaw na iyon. Kaya naman, hindi sila makapaniwala nang makita nila ang mga bangkay ng mga halimaw sa dagat. Sa paghusga mula sa dami ng mga labi, mukhang lahat ng mga halimaw ay nawasak. Maliban kay Levi, sino pa ba ang makakagawa nito? Siguro, isang kakilakilabot at walang katotohanang kaisipan ang pumasok sa isip ni Kai, at pinagpawisan siya ng malamig. May sumigaw, "Panginoon, tingnan mo ang mga katawan na ito. Nabibilang sila sa mga kalaban. Hindi natin sila tropa." Nagmamadaling tiningnan ang lahat ng mga bangkay at napagtantong hindi sila Erudian. Parehong magkaiba ang kulay ng balat at ang damit. Wala sa hindi mabilang na mga katawan ang pag-aari ng isang Erudian. Lahat sila ay pag-aari ng kanilang mga kaaway. Nagpalitan ng nerbiyos na tingin ang lahat sa tropa ni Kai. Habang naglalayag ang kanilang barkong pandigma, dumarami ang kanilang nakasalubong sa mga katawan. Lahat sila ay kabilang sa ruling union. Titi ito. Nanginginig ang bibig ni Kai, at mukhang gulat na gulat. Kagagawan kaya ito ni Levi. Pero paano? Paanong ang isang ordinaryong tropa, na pinamumunuan ng isang ordinaryong tao, ay paksain ang napakaraming supreme class warrior? Hindi pwede. Noon lang, nakita nilang bumalik si Levi. Buong pagmamalaking nakatayo ang lalaki sa taiman ng barkong pandigman na may itinaas na banner ng Erudian. Nakahiga sa tabi niya ang mga katawan ng 11 rank 6 na mandirigma, kasama na si Poseidon. Ay nako, mababaliw na ako. Ay tao ba siya? Nanghina ang katawan ni Kai, at bumagsak siya sa lupa. Masamang balita, ang lahat ng mga kaaway kay Timog ay napatay nila. Walang natira kahit isang nakaligtas. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay walang nasawi sa 400,000 sundalo. Dumating ang kanyang nasasakupan na may dalang balita. Pagkarinig ni Kai, muntik na siyang mawalan ng malay. Hindi ba ordinaryong tao lang siya? Tanong ng isang tao. Biglang narinig ang marilag na boses ni Levi na nagtatanong, sino ang nagsabi niyan? Ang kanyang aura ay napakakahanga-hanga, at lahat ay nag-hunker down, kabilang ang mga supreme class warrior. Kai, simula ngayon, ikaw at ang iyong mga tauhan ay sisigat sa akin at susundin ang aking mga utos ng walang pasubali. May sakit ka pa ba? Tanong ni Levi. Sa wakas ay naunawaan na ni Kai ang lahat, at naramdaman niya ang nakakatakot na aura ni Levi. Hindi siya maglakas loob na tumanggi. Wala akong tutol. Handa akong sumunod sa mga utos mo. Tumanggaw si Kai bilang sagot niya. Mabuti. Iwanan ang 1/4 ng iyong mga lalaki dito. Kunin mo ang iba sa kanila at sumama ka sa akin. Utos ni Levi. Naiintindihan. Agad namang nagdala si Kai ng 20,000 lalaki at sumunod kay Levi. Wala siyang lakas ng loob na magtanong kung saan sila susunod na pupunta. Hindi ako makapaniwala na napatay ni Levi ang 11 rank 6 na mandirigma. Nakakatakot siya. Sa Sapphire Island kung saan nagmula si Kai, kilala silang mayroong rank 6 warriors. Iyon ay kung paano siya pinagkalooban ng titulong National Guardian. Kung ang Sapphire Island ay mapupunta sa mga kamay ni Levi, nag-aalala si Kai na baka masira ito anumang oras. Hindi nagtagal ay umalis si Levi kasama ang mga lalaki. Ang kanyang 400,000 tauhan ay misteryosong naglaho matapos linisin ang mga labi ng labanan. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1682. Maliban sa tahimik at tahimik na dagat, wala nang natira sa South War Zone. Ang isa ay paminsan-minsan ay nakakakuha ng amoy ng dugo. Walang iba kundi ganap na katahimikan. Hindi nalaman ng labas ng mundo ang anumang bagay tungkol sa South War Zone dahil naprotektahan ang dagat. Maging ang mga Dragonites ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Ano ang nangyayari?
Wala pa bang balita mula sa South War Zone? Ang mga Dragonite ay nababalisa. Ang buong South War Zone ay hindi maabot. Nawala na rin ang mga lalaking pinadala namin. Wala talagang balita. Mukhang nawala sa atin ang timog. Natatakot ako na baka namatay si Levi at ang kanyang 400,000 sundalo. Nawalan ng pag-asa ang lahat. Paano ang iba pang mga war zone? Sa kasalukuyan, ang East War Zone ay gumagawa ng pinakamahusay. Ang magkabilang panig ay natigil. Ang North War Zone ay ang pinakamataas na pinakamataas. Ang pinakamahirap na performer ay ang West War Zone. Sila ay ganap na dinurog ng kanilang mga kaaway. Ang mga mandirigma sa West War Zone ay tila ayaw ibigay ang lahat, umatras sila sa kaunting pressure. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Kailangan nating patuloy na maghanap ng backup. Napakaraming mandirigma sa Erudia. Kung lahat tayo ay magkakaisa bilang isa, walang maglalakas loob na iwasan si Erudia. Tama ka. Napakaraming makapangyarihang mandirigma ang ating bansa. Kung tayo ay magkakaisa, tayo ay hindi matatalo. Sa kasamaang palad, iba ang iniisip ng lahat at walang pakiramdam na kabilang sa bansa. Nakikita nila ang kanilang sarili bilang isang individual, isang hiwalay na nilalang mula kay Erudia. Isang mahirap na gawain ang magkaisa ang lahat. Ang masasamang puwersa ang pinakamasama sa marami. Sapat na masamang humanap ng alyansa sa mga dayuhang kaaway. Hindi ako makapaniwala na naglabas pa sila ng restraining order. Sa ngayon, kailangan nating magsikap na magkaisa hanggat maaari. Beep, beep, beep. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang mga alarma sa base ng Dragonites. Ipinaalam sa amin ng East War Zone na sila ay inatake mula sa likuran at nagdusa ng malaking pagkawala. Inaatake sila at hiniling ng backup. Tumawag ang North War Zone. Inaatake sila. Tumawag ang West War Zone. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tatlong war zone ay sabay-sabay na tumawag para sa backup. Lahat ng panig ay sinasalakay. Isa lang ang dahilan. Ang masasamang puwersa ni Erudia ay kumilos na. Inatake nila ang mga mandirigmang Erudian mula sa likuran, ganap na nakapaligid sa kanila. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Ang sitwasyon ay lumala ng husto. Ang mga miyembro ng Council ng Dragonites ay nagsimulang sumigaw sa tuktok ng kanilang mga baga, backup, backup. Tumawag para sa backup. Samantala, nagsimulang lumitaw ang mga multo sa abot-tanaw ng South Sea. Sila ay mga Supreme Class Warrior mula sa Ribcage Island at Blackwell Palace na inatasan na salakayin ang timog mula sa likuran. Kasama si Poseidon, papalibutan nila ang hukbong Erudian. Gayunpaman, natigilan sila nang makarating sila doon. Natahimik ang buong dagat, walang nakita, kahit isang isda. Kakaiba yan. Sobrang kakaiba talaga. Paanong walang nagtatanggol sa nakikitang sona sa dagat? Ano ang nangyayari? Wala ring tugon mula sa ruling union. Ano ba ang nangyayari? Ang masasamang puwersa ay nagpatuloy sa pagsulong dahil sa pag-usisa. Naabot nila ang una at pangalawang hadlang sa depensa at wala pa ring nakitang tao. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula silang makakita ng mga bangkay na lumulutang sa dagat. Mayroong hindi mabilang sa kanila. Anong nangyari dito? Lahat sila ay nakita sa mga bangkay, tulala. Tapos na ba ang laban dito? Bakit wala tayong natatanggap na balita? Kung hindi natin makontak ang ruling union, paano natin lalabanan ang laban na ito? Boom! Noon lang, may lakad mula sa kailaliman ng dagat. Mukhang hindi maganda ito. Darating ang panganib. Sinubukan nilang mag-react, ngunit huli na. Boom! Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1683. Boom! 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 Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Ang mga bomba ay sumabog sa susunod na segundo. Ito ay makasaysayan. Ang depensang itinayo sa magkabilang panig ng rehiyon ay agad na naging isang dagat ng apoy, at ang mga nasawi ay katawa-tawa. Medyo nakatiis ang mga Supreme Class Fighters sa pag-atake, ngunit hindi maiiwasang nasugatan sila. Naiintindihan iyon dahil masyadong malakas ang mga pagsabog. Bakit nagkaroon ng mga pagsabog sa unang lugar? Bueno, iyon ay dahil naglagay si Levi ng mga time bomb sa mga estratehikong lokasyon sa ilalim ng dagat bago sila umalis. Ang mga bomba ay mananatiling tulog hanggang sa tamang panahon, at iyon ang dahilan kung bakit ang kabilang partido ay hindi kailanman nakakita ng anuman.
Tinambangan sila ng biglaang sabay-sabay na pagsabog ng maraming bomba. Walang nakakita ng sino mang nakakubli, at iyon ang susi sa tagumpay. Umalis. Lahat ay umatras. Bawat isang tao doon ay walang iba kundi mga vampira na walang kaluluwa na walang ambisyon o dignidad. Gusto lang nilang mabayaran, hindi nila ibibigay ang kanilang buhay para sa isang bagay na kanilang pinaniniwalaan. Sa makatuwid, ang kanilang unang instinct ay umatras kapag ang kanilang kagalingan ay nanganganib. Iyon din ang dahilan kung bakit kumupas ang kalaban kay Timog. Malamang na ang mga hukbong nakatalaga sa iba pang 3 lugar ng digmaan ay hindi naniniwala sa balita kapag ito ay inihatid sa kanila. Ang digmaan sa hangganan ng Timog ay karaniwang natapos ng ganoon. Ang hindi inaasahan ni Levi ay isang taong nakakawala sa kaguluhang iyon. Ang pinuno ng hukbo ay hindi talaga isa sa 11 mandirigma ng Supreme Class. Sa halip, isa ito sa mga pinuno ng ruling union. Ang lalaki ay tinukoy bilang ang Southern Ruler. Kasama niya ang kanyang mga nasasakupan noon at nakatambay sa likod ng hukbo. Ang pagsabog ay naghiwalay sa Southern Ruler mula sa kanyang mga tauhan, bagaman. Sa kasamaang palad, sila ay masyadong malayo sa likod, kaya hindi sila nakahanap ng pangkat ni Levi. Nang magising ang Southern Ruler, natagpuan niya ang kanyang sarili na sugatan at nasa isang hindi kilalang isla. Ang hindi napagtanto ng sino man ay hindi talaga siya isang Supreme Class fighter. Gumapang siya sa dalampasigan at nag-iwan ng bakas ng dugo doon. Kailangan kong umalis dito sa lalong madaling panahon at sabihin sa lahat ng nangyari. May sayang si Erodia, at nabigo kami. Hindi maisip ni Levi na may mangyayaring ganoon. Talagang hindi niya alam na lahat ng nasa war zone sa Erodia ay nasa matinding panganib. Ang mga tawag para sa tulong ay walang katapusan. Ang mga casualty mula sa lahat ng malalaking war zone ay katawa-tawa dahil ang mga kaaway ng bansa ay sumalakay sa teritoryo ng bansa. Ang mga mamamayan ng Erodia ay nagsimulang magpanik at mag-alala rin. Lahat ng nasa lansangan ay pinag-uusapan ang kahihinatnan ng digmaan dahil dito natukoy ang kinabukasan ng bansa. Nang ibabaw sa kanilang lahat ang pag-aalala at matinding pagkabalisa. Sa una, may mga individual na may mas mataas na hindi kita naapektuhan, at may mga miyembro ng makapangyarihang pamilya na maayos. Gayunpaman, hindi nagtagal bago sila nagsimulang mag-alala. Malalagay tayo sa panganib kung ang mga bagay ay patuloy na umuunlad sa ganitong paraan. Impyerno, kung ang ating kalaban ay lumampas sa ikalimang layer ng depensa, ang ating bansa ay magiging isang madaling pantirya, at ito ay magiging bukas na mga panahon para sa ating mga kaaway na atakihin tayo. Iyon ang magiging katapusan ng mundo para sa lahat ng bansa. Bilisan mo, kailangan na nating tumakas sa ibang bansa ngayon. Ilipat ang lahat ng aming mga asset at pondo sa aming account sa ibang bansa. Gawin na ngayon. Ang kanilang mga negosyo at business tycoon ay masyadong mabagal upang mapagtanto kung ano ang nangyayari. Kaya naman, nagmamadali silang ilipat ang kanilang mga ari-arian at nagmamadaling tumakas sa bansa. Sa pagkakataong iyon, ang mga kilalang tao at mayamang tagapagmana na lumikas sa bansa ay nagpapahinga sa kanilang mga manor sa ibang bansa at nanonood ng palabas. Kinutya nila si Erodia at ang mga mamamayan nito sa pagiging nakaupong pato. Iniwan ng mga celebrity at internet host ang kanilang mga tagahanga. Wala na rin silang pakialam sa sarili nilang pamilya. Ang ginawa lang nila ay panoorin ang paghihirap ng kanilang mga tagahanga. Tinuyapan nila ang mga fans nila. Babagsak si Erodia sa huli. Hindi ako makapaniwala na kinukuha pa rin ng mga idiot na ito ang bansa bilang kanilang santuwaryo. Ang panganib na kinakaharap ni Erodia ay nakamamatay, at hindi magtatagal bago ang bawat bansa ay magsisimulang bubuli dito. Walang paraan na kakayanin ito ni Erodia. Eksakto. Mas mabuti pang iwan si Erodia ngayon. Mayroong isang buong mundo sa kabila ng hangganang iyon, at ito ay hindi ka panipaniwala. Nakita mo, nakamit ko na ang Kirea citizenship at isa akong nangungunang celebrity sa bansa. Medyo maganda rin ang ginagawa ko. Palagi akong may napakaraming tagahanga mula sa Raysonia, at kamakailan lang ay naging mamamayan ako. Isa-isang tinalikuran ng mga mamamayan ng kanilang pagkamamamayan at naging miyembro ng ibang bansa sa panahon ng ilang oras na iyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1684. Haha,
Nailipat ko na ang lahat ng ari-arian ko at ang negosyo ko sa labas ng bansa. Gagawa ako ng hinaharap sa ibang bansa ngayon. Ginoo, Ziegler, kahanga-hanga iyan. Mabilis kang kumilos at nakagawa ng malinis na pahinga. Sasamahan na kita. Maraming mayayamang tycoon ang mabilis na kumilos. Ipinadala nila ang kanilang pamilya sa ibang bansa at nagmamadaling inilipat ang kanilang mga ari-arian. Ang masama pa nito, parami ng parami ang mga mamamayan na nagpaplanong iwanan ang kanilang bansa. Hindi rin sila nahiya sa kanilang mga kinikilos. Kung mayroon man, ipinagmamalaki nila ito. Sa sandaling iyon, nagsasaya sila sa kanilang buhay sa ibang bansa at nanonood habang naghihirap ang mga karaniwang tao sa Erodia. Ang sitwasyon sa sandaling iyon ay naging tila babagsak si Erodia. Marami ang nag-iisip na umalis sa Erodia ng mahigit 100 bansa, kasama na sina Kirea, Zarain, at Ray Sonia, ang gumawa ng opisyal na anunsyo. Malugod nilang tinanggap ang mga mamamayan ng Erodia na sumama sa kanila. Ang mga bansang iyon ay gumawa pa ng mga fast-track na application para sa mga mamamayan ng Erodia na sumali sa kanila. Ang mga benepisyo tulad ng mga gawad ng gobyerno at mga kapirasong lupa ay inalok din. Naturally, ang lahat ay dumating sa isang presyo. Ang mga bansang iyon ay tinanggap lamang ang mga mamamayan na mula sa mas mataas na uri ng lipunan upang sumali sa kanilang bansa. Sa madaling salita, ang mga may kapangyarihan at pera lamang ang kayang gumawa ng hakbang na iyon. Sila ang mga taong hinahabol ng ibang mga bansa. Sa kanila, pinaka-welcome ang mga celebrity at business tycoon. Tinanggap ng bawat bansa ang pinakamahusay at pinakamaliwanag mula sa Erodia, samantalang ang mga karaniwang tao ay tinanggihan. Wala ni isang aplikasyon mula sa huling karamihan ng tao ang tinanggap. Ang mga mayayaman, gayunpaman, ay madaling umalis sa Erodia dahil ang mga dayuhang bansa ay tutulong sa paggawa ng mga solusyon. Sa katunayan, ang mga mayayaman ay binigyan ng berdeng ilaw upang lumakad mismo sa mga war zone. Ang lahat ng Erodia ay nagkagulo sa sandaling ginawa ng mga dayuhang bansa ang anunsyo na iyon. Noong una, nag-aalala ang ilang maliliit na negosyante dahil hindi nila maiwan si Erodia o maging mamamayan ng ibang bansa. Ginawa ito ng anunsyo kaya maraming pinto ang nabuksan para sa kanila. Maaari nilang iwanan si Erodia at maging mamamayan ng alinmang bansa na gusto nila. Sa isang kisap mata, parami ng paraming mamamayan ang umalis sa Erodia at naging bahagi ng ibang bansa. Lalong tuwang-tuwa ang mga bumisita sa ibang bansa noon. Inalok sila ng mga kamangha-manghang deal na idinisenyo upang akitin at akitin ang nangungunang 1% ng Erodia. Kaya naman, ang pag-alis sa Erodia ay hindi lamang isang pagkilos ng pagtakas sa isang bansang nasalanta ng digmaan. Para sa kanila, isa rin itong magandang pagkakataon para kumita ng mas maraming pera at masiyahan sa mas magandang buhay. Ano ang hindi magugustuhan dyan? Iyon ay sinabi, isang maliit na bahagi lamang ng mga mamamayan ni Erodia ang natira. Karamihan ay handang manatili at maglaan para sa kanilang sariling bansa, at gagawin nila ito kahit na nangangahulugan ito ng kanilang kamatayan. Mga taksil. Ang mga taong iyon ay walang iba kundi mga traidor. Ang paraan ng paglisan ng 1% ng bansa ay nagpagalit sa maraming mamamayan ni Erodia. Sa kasamaang palad, walang magagawa ang sinuman. Kinailangan nilang manood habang ang mga taksil na iyon ay tumakas patungo sa kaligtasan. Sa Northampton, aalis ka ba talaga? Pinandilatan nina Meredith at Robert ang mga idiot na sadyang ayaw makinig sa rason. Lolo, Lola, sumama ka sa amin. Mas magaling si Zarain. Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon ngayon? Siguradong babagsak si Erodia, at dapat na tayong umalis habang may pagkakataon pa. Hindi ba't? Mas masarap ay enjoy ang buhay natin sa ibang bansa. Nagpaplano na pala sila Logan, Jenny, at iba pa na iwan si Erodia. Dinadala rin ni Sean, Henry, at Fabian ang kanilang mga pamilya mula sa bansa. Nakahanap pa nga ng boyfriend si Melanie mula sa Zarain. Sa sandaling iyon, ang bawat isa sa kanila ay nakakuha na ng mga permiso ni Zarain at maaaring mapalitan kaagad ang kanilang pagkamamamayan. Nagpadala pa ng private jet si Zarain para sunduin sila. Sa kasamaang palad, hindi natin nagsina Harry o Cora. Mga tanga, wala ka lang kumpara kina Levi at Russell.
Galit na sinaway ni Meredith ang karamihan sa kanila. Si Russell ay nasa frontline na dumudugo para sa bansa, samantalang ang mga aswang ito ay narito na nagtataksil kay Erudia. Kumakampi sila sa kalaban. Sa huli, ang nakababatang henerasyon ay sumakay sa pribadong jet. Pagsisisihan mo balang araw ang desisyon mo. Sa huli, lumipad ang private jet at iniwan si Erudia. Si Logan at ang iba ay nakangiti ng maliwanag habang lumilipad ang eroplano. Magsisimula tayo sa isang bagong paglalakbay at bubuo ng isang masayang buhay. Tanging mga hanggal ang mananatili sa Erudia. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1685. Mga walang kwentang bafon. Galit na umungol sina Harry, Cora, at ang iba pa. Ang mga matatandang iyon ay maaaring malupit at hindi makatwiran kung minsan, ngunit nanindigan sila kapag mahalaga ito at marangal. Ang pag-abandona sa bansang kanilang sinilangan at lumaki. Nagiging taksil na kapuputan at insultuhan ng lahat. Hindi nila kayang gawin ang isang bagay na kaiya-hiya. Inilipat ng mga unfilial monster na iyon ang karamihan sa aming mga ari-arian sa ibang bansa at inilihis din ang karamihan sa yaman na ibinigay sa amin ni Wildefield. Ako ay galit na galit. Ito ay sobrang nakakahiya. Ang nakatatandang henerasyon ay nahiya sa kanilang mga kabataan, ngunit hindi ito pinansin ni Henry at ng iba pa. Sa katunayan, ipinagmamalaki nila ang kanilang ginawa. Hindi nagtagal ay nakarating na sa Zarain si Henry at ang kanyang barkada. Nasiyahan sila sa mainit na pagtanggap ni Zarain, at sa sandaling iyon, lahat sila ay mayaman sa masaganang pag-aari. Kaya naman, binigyan sila ng VIP treatment. Ginantimpalaan pa sila ni Zarain ng sarili nilang manor at itinampok sila sa pahayagan ng bansa. Ang lahat ng iyon ay salamat sa katotohanan na ang kasintahan ni Melanie ay isang dayuhan. Si Henry at Fabian ay naging mga duke din. Nagkaroon sila ng pagsabog sa Zarain at sinabi sa iba pang miyembro ng pamilyang Lopez at Black ang lahat tungkol sa kanilang buhay doon. Nais ng mga lalaki na kumbansihin ang lahat na tumungo. Ang kanilang mga kwento ay ginawa ito upang mas maraming mamamayan ang umaalis ng bansa. Masyadong abala ang mga Dragonite para gumawa ng kahit ano. Iminungkahi ng sitwasyon na malapit nang bumagsak si Erudia, at halatang sinasamantala ng ibang mga bansa ang sitwasyon. Pinapatay nila ang 2 ibon gamit ang isang bato. Sa isang banda, hinigop nila ang lahat ng mayaman at makapangyarihan ni Erudia. Sa kabilang banda, ginulo nila ang mga mamamayan ni Erudia at nagalit sila. May mga pagkakataon na ang mga alingawngaw at debate ay mas makapangyarihan kaysa sa mga sandata ng malawakang pagkawasak. Isa iyon sa mga panahong iyon. Ang pagdurog sa mental defense ng mamamayan ang pinakamabisang pag-atake kay Erudia. Nakuha nila ang mga Erudian na huminto sa paniniwala sa kanilang bansa, ginawa nilang isipin ng mga tao na lahat sila ay mapapahamak. Ang psikolohikal na pagbaluktot ay gagawin ito upang si Erudia ay tunay na mahulog. Dinurog ng ruling union ang mga digmaan sa 3 pangunahing war zone, at ang ika-4 na layer ng depensa ng bansa ay tila babagsak ito. Sa lalong madaling panahon, ilang sandali lang ay nahulog na rin ang 5th Defense Barrier. Inihayag pa ng ruling union ang mga plano nito sa buong mundo. Masisira nila ang ika-5 layer ng depensa sa loob ng 1 linggo at mananamsam sa buong Erudia. Umulan ang takot sa buong Erudia nang may bahagi ang balita. Ang mga mamamayan ay nagsimulang mamuhay sa isang impyerno ng kawalan ng pag-asa. Noong una, ang lahat ay may pananalig sa bansa at naisip na hindi kailanman babagsak si Erudia. Ang patuloy na pagkawala ng mga digmaan, gayunpaman, ay nagbigay ng anino sa puso ng lahat. Lalong lumala ang mga bagay pagkatapos magtakda ng timeline ang kanilang kaaway. Ang anunsyo ay walang pinagkaiba sa pagsasabi sa lahat kung gaano katagal ang kanilang natitira upang mabuhay. Hindi nakakatakot ang kamatayan. Alam na ang iyong mga araw ay bilang na ang pagkabalisa na nagmula sa kaalamang iyon ay ang tunay na pumatay. Ang di nakikitang pagpapahirap at panggigipit ay kumalat sa buong puso ng mamamayan at nahawa rin ang espiritu ng mga mandirigma. Ang mga sundalo ng Erudia ay nagsimulang mawalan ng pag-asa, at ang bansa ay nahulog sa isang mas malalim na kanal. Iyon ang epekto ng isang psikolohikal na pag-atake, at ang kanilang kaaway ay walang alinlangan na pinalaki ang pinsalang nagawa. Ang kapahamakan at kadiliman ay umulan sa buong Erudia.
Idagdag pa ang kalungkutan sa paraan ng patuloy na pag-uudyok ng mga taksil sa lahat na umalis. Ang sitwasyon ni Erudia ay naging malaking kaibahan sa buhay ng mga taong naninirahan sa ibang bansa. Pakiramdam ko, kahit saan sa labas ng hangganan ay langit, at kahit saan sa loob ng hangganan ay impyerno. Iyon ang naging dahilan ng pagkawasak ng mga tao sa Erudia. Sa isa sa mga base ng pagsasanay sa Erudia, ang lalaking naka-windbreaker, si Bruce, ay kasama ng mga miyembro ng konseho ng ruling union. Ang mga pangunahing depensa ni Erudia ay bumagsak. Sagana ang galit sa loob ng bansa, at miserable ang buhay doon. Ang kanilang mga mamamayan ay nasa sakit, at ang bansa ay impyerno sa lupa ngayon. Sandali na lang at ibababa na natin si Erudia. Masaya silang ngumiti, ipinagmamalaki ang kanilang mga nagawa. That was when Bruce chuckled and pointed out, hindi yun sasapat. Kailangan nating palakihin ang mga bagay at durugan. Nang buo ang pananampalataya ng bansa. Oh, I'm guessing may plano ka na Bruce. Napalingon ang lahat sa lalaki. Siyempre gusto ko. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1686. Masayang ngumiti si Bruce. Ang lahat ay nasa kanyang kontrol. Tulad ng alam mo, ipinakulong ni Erudia ang aking kapatid na si Byron, pagbabahagi niya. Oo, alam namin iyon. Ipapadala ko ang aking mga tauhan upang iligtas ang aking kapatid. Sisirain ko siya sa kulungan mula mismo sa ilalim ng ilong ng Dragonites ni Erudia. Ano ang gagawin yan? May sumagot kaagad, iyan ang magpapatunay na wala sa amin ang mga depensa ni Erudia. Maaari tayong pumunta saan man natin gusto, at maging ang mga panloob na bahagi ng bansa ay nasa ilalim ng ating kontrol. Tama iyan. Ang aming mga aksyon ay gagawa ng isang pahayag para sa amin at sasabihin sa lahat na si Erudia ay kasing husay ng sa amin. Ngumiti si Bruce at sumagot, oo, magandang plano iyan. Isipin kung ano ang sasabihin ng lahat sa Earth, at kung ano ang iisipin ng mga mamamayan ni Erudia. Tuldok panipi, lahat ay nagpakawala ng isang nakakalokong ngiti. Ang hakbang na iyon ay karaniwang magwawasak sa huling psikolohikal na pagtatanggol na mayroon ang mga mamamayan. Kahit na iyon ay hindi sapat. Kailangan nating palakihin ito, sabi ni Bruce habang ang masamang glow ay lumabas sa kanyang mga mata. Ha, meron pa. Bulalas ng lahat sa pagtataka. Ano ang pinakamahalagang lugar sa Erudia? Iyon ay dapat na Oakland City. Kung ibababa natin ang lungsod, kalahati ng bansa ay nasa loob ng ating kontrol, at si Erudia ay parang wala na, may sumigaw. Mabuti. Pagkatapos ay ipapadala namin ang aming mga eksperto upang habulin kaagad ang Oakland City. Dudurugin natin ang isang malaking organisasyon, tulad ng mga Dragonites. Nakangiting mungkahi ni Bruce bago niya idinagdag, aagawin natin ang gusto natin at sisirain ang hindi natin gusto. Kung may sakatuparan natin iyon. Si Erudia ay masisindek mula sa loob ng bansa habang ang panlabas na kaaway nito ay papalapit na. Galing. Iyan ay isang napakatalino na ideya. Oo, lalo na't ipinadala na ni Erudia ang karamihan sa mga tao nito sa frontline upang labanan ang digmaan. Ang Oakland City ay malamang na walang iba, kundi isang walang laman na balat, kaya madaling maibaba ng aming mga eksperto ang lungsod. Kapag nangyari iyon, mas marami o mas kaunti ang nasakop ni Erudia, at maging ang mga hukbo sa frontline ay malamang na mag-isa. Ang lahat ay humanga sa katalinuhan ni Bruce. Ngumisi si Bruce at sumagot, ang aming kasalukuyang mga mapagkukunan ay limitado, bagaman. Ipapadala namin ang lahat ng maaari naming ilaan, ngunit kakailanganin namin gumawa ng pautang kung gagawin namin ang lahat ng iminungkahin ko. Naiintindihan. Iwan mo na yan sa amin. Malapit na nating makuha ang mga tao at eksperto na kailangan natin. Wala pang 3 oras ang lumipas. Nagtipon-tipon ang mga eksperto na kinuha ng ruling union. Ang mga ekspertong ito ay pautang mula sa ibang bansa. Gusto ng lahat na aibuli si Erudia sa napakahalagang sandali na iyon, kaya ayos lang ang karamihan sa mga bansa sa pagbabahagi ng kanilang mga mapagkukunan. Okay, ang unang koponan ay aalis na ngayon. Ang iyong misyon ay upang iligtas ang aking kapatid na lalaki at siguraduhin na siya ay umalis sa isang piraso. Ang pangalawang koponan ay kailangang maghintay. We have to bid our time, utos ni Bruce. Sa bilangguan sa Northwest City ng Erudia.
Nakulong si Byron doon. Gusto ni Levi na pigilan ang isang masamang mangyari, kaya ipinakulong niya si Byron sa isang kulungan na may mataas na seguridad. Pinataas pa ng dating ang seguridad doon. Ito ay isang malamig na taglamig na may makapal na nyebe. Sa kabila noon, nagpatrolya ang mga tanod, gaya ng dati. Ang mga pinakamasamang kriminal ay nakakulong doon, pagkatapos ng lahat, kaya kailangan nilang maging magbantay. Sa bundok medyo may kalayuan. Mahigit 100 samurais na may mga katana na nakatali sa kanilang mga likod ay nagtatago doon. Sila ang mga ekspertong ipinadala ni Bruce. Sila ay dumating na handa, at ito ay malinaw na ang mga eksperto ay ipinadala mula sa raso niya. Atake. Gamit ang madilim na kalangitan sa gabi bilang kanilang kalasag, ang mga eksperto ay umalis. Lahat sila ay mga Supreme Class Fighters, at talagang tinupad nila ang kanilang mga reputasyon. Mahigit 100 sa kanila ang agad na lumipat mula sa tuktok ng kabilang bundok patungo sa paligid ng bilangguan. Atake. Ang mga eksperto ay sumugod upang patayin ang lahat ng nakikita. Boom! 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 Noon lang, lahat ng ilaw na nakapalibot sa kulungan ay biglang nagliwanag at nagliwanag sa buong lugar. Medyo matagal ka na naming hinihintay. Maligayang pagdating sa iyong kamatayan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1687. Nagulat ang mga samurai mula sa raso niya nang bumukas ang mga ilaw ng stadium. Lahat sila ay natigilan sa kinauupuan, mukhang nabigla. Ang mga ilaw ay parang mga salamin sa kaluluwa, at ang tunay na kalikasan ng lahat ay agad na nahayag. Natigilan din sila sa boses na sumunod. What the hell? Na-anticipate ba ni Erodia ang aming paglipat? Ilang figure ang nagpakita sa likuran nila pagkatapos nilang marinig ang boses na iyon. Sila pala ni Kai at mga kasama niya. Nakatayo si Levi sa mataas na pader na nakapalibot sa kulungan, at nakangiti siya. May lalaking nakaluhod sa tabi ni Levi. Ang taong iyon ay si Byron. Nang sabihin ni Levi na magpapakita siya sa isang lugar na hindi pinaghihinalaan, ang ibig niyang sabihin ay nasa kulungan siya. Nahulaan na niya na susubukan ng ruling union na sibakin si Byron sa kulungan. Ang sitwasyon noon at ang paraan ng pag-atake ng kaaway sa isipan ng mga tao ay mga pahiwatig sa kanilang susunod na hakbang. Makatuwiran na gagawin nila ang hakbang na ito. Gaya ng hinala, ang paghihintay dito ay gumanti sa akin ng maganda. Si Byron ay nasa bingit ng pag-iyak. Noong una, akala niya sa wakas ay makakalaya na siya. Sinong mag-aakalang nakita na ni Ashley ang lahat? Patayin ang bawat isa sa kanila at huwag magpakita ng awa, utos ni Levi. Agad namang sumugod si Kai at ang iba pa. Hindi mahalaga na ang mga samurai mula sa raso niya ay may higit sa 100 tao na kasama nila, at hindi rin mahalaga na ang ilan sa kanila ay mga Supreme Class Fighters. Si Kai at ang kanyang mga tauhan ay medyo mas malakas pa pagdating sa aktwal na mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ito ay isang panig na pagkatalo. Mahigit 10 sa mga samurai ni raso niya ang nataranta at sa halip ay tumakbo patungo sa bilangguan. Ang mga samurai na iyon ay umakyat sa mataas na pader, na nagbabalak na sundan si Levi. Nang muling mag-alab ang pag-asa sa puso ni Byron, nakita niyang pinapatay ni Levi ang mga samurai na iyon gamit ang kanyang mga kamay. Nakakakilabot, nakakatakot ang She*T na ito. Hindi naman talaga siya tao. No wonder sobrang sakit nung inatake niya ako. Dahan-daang nilaipat ni Levi ang tingin kay Byron at ngumisi. Reklamo ng una, ang tapang nila. Talagang may lakas sila ng loob na. Iligtas ka, ha? Well, hayaan mo akong parusahan ka sa kanilang kabastusan. Pumalakpak, bang, bang. Pinalo ulit ni Levi si Byron. Kagagaling lang ni Byron mula sa kanyang mga sugat, ngunit ibinalik silang lahat ni Levi. Tara na, kami ay tutulong sa North War Zone. Isama natin siya, sabi ni Levi. Wala siyang planong magtagal doon. Di nagtagal, pinangunahan ni Levi ang kanyang mga tauhan sa ika-4 na hadlang sa depensa ng North War Zone. Pakiramdam ni Byron ay maiiyak na siya anumang oras. Si Bruce at ang kanyang mga barkada ay naghihintay ng update habang nakatalaga sa ibang bansa. Tama, dapat ay nailigtas na nila ang aking kapatid, bulong ni Bruce, tila nag-aalala kahit na siya ay confident sa plano niya. Gayunpaman, ang taong sangkot ay ang kanyang sanggol na kapatid. Kung gayon,
hindi niya maiwasang mag-alala. Huwag kang mag-alala, Bruce. Tiyak na nailigtas nila ang iyong kapatid. Ang sitwasyon sa North Erudia ay medyo malala, kaya malamang na matagal silang makabalik. Tumanggo si Bruce. Ang sitwasyon sa North War Zone ay lubhang mapanganib sa sandaling iyon. Ang pinuno na namumuno sa hukbo ay walang iba kundi si Heath Fisher ng 4 na pambansang tagapangalaga. Siya ay nagsasanay upang lumaban mula noong siya ay bata, at siya ay isang mahusay na wrestler. Ang sabi-sabi ay mayroon siyang espiritu ng dragon at lakas ng tigre. Siya ay isang rank 6 fighter. Marami siyang eksperto na kasama niya, at talagang napakalakas nila. Sa kasamaang palad, mas malakas ang kanilang kalaban. Sa sandaling iyon, ang hukbo ni Heath ay nakikipaglaban sa pagitan ng ika-4 at ika-5 hadlang sa depensa. Ang ruling union ay umaatake mula sa isang panig, habang ang mga kriminal na nakapares sa kanila ay umaatake mula sa kabilang panig. Mataas ang casualty. Nagpadala ang mga Dragonites ng mga reinforcement, ngunit hinarang ng mga kriminal ang ika-5 hadlang sa depensa, kaya hindi naabot ng reinforcement. Si Heath, ito ay isang mahirap na labanan. Nagmamadaling nagsagawa ng pulong si Heath kasama ang mga miyembro ng konseho. Hindi na tayo magtatagal ng isa pang araw kung ang mga bagay ay patuloy na umuunlad sa ganitong paraan. Napakaraming rank 6 na manlalaban ang ating kalaban. Hindi tayo makakasabay sa kanila. At ang mga kriminal ang pinakamasama. Habang si Heath at ang iba ay nag-uusap ng diskarte, ang mga kriminal ay nagpaplano ng isang ambush. Mahigit 30 grupo ng mga mandirigma ang naghahanda para tambangan sila. Ang hindi nila alam ay na-anticipate na ni Levi ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1688. Binalak ni Levi na dayin ang mga manloloko. Kanina pa sila dumating, ngunit si Levi ay bihasa at itinago ang lahat. Kahit na ang rank 6 fighters ay walang nakitang anuman. Kaya naman ang mga galaw ng mga kriminal ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ni Levi. Nahawakan na ng mga kriminal ang karamihan sa mga reinforcement na ipinadala ng mga Dragonites. Kaya naman, hindi sila kailanman naghinala na may ibang tao sa likod mismo ng hukbong iyon. Pinilit lang kami ni Heath na umatras, kaya hindi niya inaasahan na tambangan ulit kami ng ganoon kabilis. Advance. Ilang mga eksperto ang nadulas muli sa gabi at nakipagsapalaran sa rehiyon sa pagitan ng ika-4 at ika-5 hadlang sa depensa. Ang hindi nila namalayan ay nawawala na pala sa likuran nila ang kanilang mga kasama. Nang lumabas sila makalipas ang ilang milya, ang kanilang bilang ay lumiit mula sa ilang libong sundalo hanggang sa ilang daang lalaki. Ang mga eksperto sa likod ng ilang daang lalaking iyon ay hindi nila kaibigan. Si Levi iyon at ang tropa niya. Ang ilang daang lalaki na iyon ay walang napansing kakaiba at patuloy na nagtutulak pasulong. Ang alam lang nila ay may tao sa likod nila. Atake. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, sumugod ang mga eksperto sa pag-atake. Ang nakita nila ay naghihintay sa kanila si Heath at ang kanyang mga tauhan dahil sumenyas na si Levi at inalerto si Heath. Hindi nagtagal bago natulala ang mga eksperto. Ano ba ang nangyayari? May kasama tayong mahigit 5,000 lalaki, tama ba? Paanong ang ilang daan na lang sa atin ang natitira? Wala ba tayong mga lalaking sumusunod na malapit sa atin? Lumingon ang mga eksperto at nakita ang mga anino ng maraming lalaki, ngunit lahat sila ay mga estranghero. Ngumisi si Levi at nagutos, atake. Ang ilang daang tao ay pinalibutan at inatake mula sa magkabilang panig. Ito ay isang massacre. Gayunpaman, ang kalaban ay may higit sa 10 rank 6 na mandirigma na kasama nila, at ang mga mandirigma na iyon ay napatunayang isang balakid na dapat lampasan. Sa libu-libong saksi roon, dinurog ni Levi ang rank 6 na manlalaban gamit ang kanyang mga kamay. Pakiramdam ko ay walang pinagkaiba ang rank 6 fighters na iyon sa mga karaniwang tao kung ikukumpara laban kay Levi. Nagulat ang lahat, lalo na si Heath at ang kanyang mga tauhan. May mga top-notch fighters si Erudia na ganyan. Holy crap, nakakatakot. Pero, ibig sabihin may pag-asa tayong manalo sa digmaang ito. Ang mga sundalo ng North ay agad na inspirasyon. Simula ngayon, susundin mo na ako. Sasalakayin natin ang kalaban, at gagawin natin ito ng mabilis. Hindi natin sila bibigyan ng pagkakataong makahinga.
Tandang padamdam panipi, sa pagsama ni Levi doon, ang mga sundalo ay nabigla na para bang may nagpaputok sa kanila ng adrenaline. Sila ay sumulong ng walang takot. Tila hindi inaasahan ng hukbo ng naghaharing unyon sa Hilaga na ang hukbo ni Erudia ay maglalaro ng pagkakasala. Ito ay isang ganap na pag-atake, at sila ay nagulat. Ang hukbo ng ruling union ay walang oras na mag-isip. Kinailangan nilang magmadali upang makaganti. Halos masira ang pantalon ng lahat nang lumaban sila sa hukbo ni Erudia. Ang hukbo ay sadyang napakalakas. Totoo iyon lalo na para sa kanilang bagong pinuno. Tinarget ng lalaking iyon ang rank 6 at rank 5 fighters, at pinatay niya silang lahat ng walang awa. Ang mga mandirigma at eksperto ni Erudia ay lumaban kasama ni Levi, at sila ay naging mas inspirado at mas matapang habang ginagawa nila ito. Hindi nagtagal ay natalo nila ang kanilang kalaban. Ang labanan ay tumagal ng 5 oras. Ang hukbo ng naghaharing unyon sa Hilaga ay ganap na napawi ni Levi at ng kanyang mga puwersa. Walang nakaligtas dahil iniutos ni Levi na patayin ang lahat. Iyon ang plano niya sa buong panahon. Mabilis silang umatake at naging imposibleng magtipon ang kanilang mga kaaway. Sa ganoong paraan, walang makakaalam kung paano nabawi ni Erudia ang North at South War Zone. Napakahalaga para sa lahat na manatiling lihim dahil ito ay magpapahintulot kay Levi na tambangan din ang West at East War Zone. Linisin ang lugar sa lalong madaling panahon, at huwag hayaang may maglik ng impormasyon ng ating tagumpay. Magpahinga na ang lahat. Susundan mo ako sa ibang lugar sa lalong madaling panahon. Utos ni Levi. Excited ang lahat. Akala nila ay tapos na si Erudia, ngunit nagpakita si Levi na parang isang pagpapala mula sa mga anghel. Sa sandaling iyon, ang mga isyu ng dalawang pangunahing war zone ay naayos na. Isinara namin ang lugar, at ang balita mula sa Hilaga ay hindi ibabahagi sa ngayon, ang ulat ng isang sundalo. Napangiti si Levi sa narinig. Sa kasamaang palad, may nagbahagi ng mahalagang impormasyon sa pandaigdigang network at nayanig ang lahat sa kanilang kaibuturan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1689. Ang isa sa mga pinuno mula sa Timog ay nakaligtas at nagbahagi ng balita. Inihayag niya ang katotohanan tungkol sa sitwasyon sa South War Zone. Ang hukbo ng naghaharing unyon sa Timog ay napawi, samantalang si Erudia ay walang nasawi. Alerto! Alerto! Si Erudia ay may ace, at ang tao ay hindi makatao na makapangyarihan. Nasecure na ang southern border, at bumagsak ang ruling union sa south. May isang tao si Erudia na makakapagpabago sa buong takbo ng digmaan. Nagkagulo ang buong mundo nang malik ang impormasyon. Halos lahat ng tao sa Earth ay nag-isip na malapit nang mahulog si Erudia. Inakala nila na ito ay isang matinding pagbagsak para sa bansa. Lalong nagtiwala sila na ang Timog ang unang babagsak dahil matagal na rin mula nang makipag-ugnayan si Erudia. Sa hukbo nito doon, walang nagbahagi ng anumang balita, at sino mang ipinadala upang malaman ang katotohanan ay mahiwagang nawala. Kaya naman, walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa South War Zone. Iyon ay nagpalagay sa marami na ang istasyon ng hukbo sa Timog ay natalo. Maging ang mga Dragonites ay inihanda ang kanilang sarili para sa pinakamasama at malapit ng sumuko sa hangganan ng Timog. Nag-iisip sila ng ibang diskarte sa oras na iyon. Sa kanilang pagtataka, ang Erudia ay talagang nanalo sa digmaan sa Timog. Nawala ang kanilang mga kaaway. Imposibleng himala iyon, ngunit hindi nagtagal bago napatunayan ang katotohanan iyon. Totoo iyon. Talagang nanalo si Erudia sa digmaan sa hangganan nito sa Timog. Ang buong mundo ay itinapon sa kabuluhan. Ang bilyon-bilyong tao na naninirahan sa ibang bansa ay hindi makapaniwala na iyon ang katotohanan. Paano naipit ni Erudia ang isang tagumpay laban sa napakaraming pagkakataon? Lalong natulala ang mga taong kakatapos lang ng kanilang pagkamamamayan ng Erudia. Teka, malalampasan kaya ni Erudia ito? May anghel ba na nanggaling sa langit at tumulong sa bansa? Ang langit ba ay lalo na mahilig sa lugar? Ang mga Dragonites ay ganap na nataranta nang matanggap ang balitang iyon. Wala silang ideya kung ano ang nangyari sa Timog dahil nalaman lamang nila ang tungkol sa mga balita sa pamamagitan ng kanilang mga network sa ibang bansa. Ano ang nangyayari? Nanalo tayo sa digmaan sa Timog. Ang mga Dragonites ay ganap na nataranta.
May natanggap na ba tayong balita mula sa Timog? Tumugon ba si Kai o sino man mula sa Sapphire Island? Wala kaming natatanggap na balita, sagot ng empleyado ng Intelligence Department habang umiiling. Ngayon ay nakakatawa na. Nanalo tayo sa isang digmaan, ngunit walang alam ang ating Commander-in-Chief tungkol dito. Ano ang nangyari sa hangganan ng Timog? Paano tayo nanalo sa digmaan? Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Lahat ay mukhang galit na galit. Ang isa sa mga nakatataas ng Dragonites ay Bamulong, ang tao ay kailangang maging isang napakalakas na manlalaban. Alinman iyon o mayroon siyang hindi makataong kapangyarihan sa kanyang utos. Teka, pwede bang? Ang tanging pag-iisip ay naging dahilan upang lumiko ang ekspresyon ng miyembro ng Dragonite. Lumingon ang lahat sa kanya at nagtanong, ano? Wala akong masabi sa ngayon. Kailangan ko munang i-verify. Anong gagawin natin ngayon? Una, iimbestigahan natin ang bagay sa Timog at aalamin kung ano ang nangyari. Pagkatapos, ibabahagi natin sa lahat ang balita ng ating tagumpay para mapalakas natin ang moral ng hukbo. Ang hindi kapani-paniwalang tagumpay ni Erudia sa Timog ay lubos na nagpalakas ng moral ng bansa. Ang mga dating malungkot na mamamayan ay agad na nagdiwang ng tagumpay, sumasayaw na parang nadroga. Naging masaya rin ang mga mandirigma ni Erudia sa pagdiriwang. Walang makakatalo kay Erudia. Natanggap din ni Levi ang balita. Umiling siya sa galit at sinabing, "Gah, F***it. Hindi na ako nag-aartista. Sabihin lang sa lahat ang totoo at sabihin. Ginawa ko." Sa kasamaang palad, nasira nito ang kanyang plano. Malalaman ng kanyang kalaban ang kanyang pag-iral at siya ay puntiryahin. Hindi na sila kayang tambangan ni Levi gaya ng kanyang binalak. Kai, opo, Ginoo. Una, ibahagi ang balita ng aming napakalaking tagumpay sa North. Pagkatapos, putulin ang ulo ng lahat ng ranggo 6 na mandirigma ng ating kalaban. Ibitin ang mga ulo sa timog at hilagang hangganan upang balon ang ating kaaway laban sa pag-atake sa atin. Paalalahanan sila na hindi tayo dapat guluhin. Makalipas ang ilang oras, sa mga hangganan ng hilaga, 39 na rank 6 na mga mandirigma ang nakasabit sa mga dingding. Ganoon din ang ginawa sa Timog. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1690. Ang rank 6 na mga mandirigma ay napatay lahat, at ang kanilang mga ulo ay nakasabit sa dingding. Gaano kabaliw iyon? Ang mensahe ng babala ay malinaw bilang araw. Ang sinumang sumalakay sa Erudia ay sunod-sunod na papatayin. Extra. Dagdag. Basahin ang lahat tungkol dito. Nagwagi rin ang mga mananalakay ni Erudia sa digmaan sa Hilaga. Nawala ang kalaban, at napatay ang 34 na makapangyarihang kriminal ng Erudia. Tuldok panipi, walang nakaligtas na kaaway ang nakatakas sa mga hangganan. 38 rank 6 Supreme Class Fighters ay pinugutan ng ulo, at ang kanilang mga ulo ay nakasabit na ngayon sa dingding ng hangganan. Gayon din, 11 sa rank 6 na mandirigma ng kalaban sa Timog. Hindi nagtagal bago na ibahagi ang bagong impormasyon tungkol sa digmaan. Ang pahayagan at ang media ay nagkakaroon ng field days, patuloy silang nagpapakalat ng balita sa Erudia. Narinig kaagad ng lahat ang tungkol sa mga tagumpay ng bansa. Erudia magpakailanman. Lagi tayong mananalo. Nanatiling nagkakaisa ang ating mga mandirigma, at walang makakatalo niyan. Ibang klase talaga ang mga frontline warriors. Ang mabuting balita ay patuloy na kumalat. Ang dalawang magagandang tagumpay ay nagpadama ng tiwala sa lahat ng Erudian. Hindi na sila natakot at aktibong sinusubukang suportahan ang kanilang bansa. Nagulat na naman ang mga Dragonites. Teka, nanalo din tayo sa gyera sa North. Sa kasamaang palad, walang alam ang kanilang Commander-in-Chief tungkol dito. Wala silang makontak kahit kanino. Hindi pwede. Naipit ni Erudia ang dalawang magkasunod na tagumpay. Naduraj ang hukbo ng naghaharing unyon sa Hilaga at Timog. Paano ito posible? Hindi nyo akalain na nagbabalik si Erudia, di ba? F***sick. Nagugol ako ng labis na pagsisikap na tumakas sa bansa at sumali sa race niya. Magiging awkward ang mga bagay-bagay kung ibabalik ni Erudia ang mga bagay-bagay. Ang pagdinig ng mabuting balita mula kay Erudia ay naging sanhi ng lahat ng tumakas sa bansa at nagbitiw ng kanilang pagkamamamayan upang maging dumbstruck. Kasama doon sina Logan,
Sean, at iba pa. Hindi pwede. Hindi pwede. Kakaalis lang natin ng bansa, at nanalo na ito sa mga digmaan nito ngayon. Si Jenny, nang marinig ang balita, ay mukhang kakilakilabot. Kung talagang bumaling ang mga bagay para kay Erodia, sila ay nasa sobrang awkward na posisyon. Ngumisi si Henry at sinabing, huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yon. Nakatanggap ako ng ilang balita na inilihis ng naghaharing unyon ang puwersa nito nang salakayin nito si Erodia. Ang mga puwersang ipinadala sa mga hangganan ng Hilaga at Timog ay ang pinakamahina. Ang kanilang hukbo sa kanluran ay ang pinakamakapangyarihan. At ang kanilang hukbo sa silangan ay hindi kapanipaniwala. Ang parehong hukbo ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa hukbo sa Hilaga at Timog. Sa katunayan, sila ang tunay na core ng mga puwersa ng ruling union. Tumanggo si Fabian at sumang-ayon, tama. Sa dalawa, ang silangang hangganan ang mas mahalaga dahil ang Oakland City ay nasa tabi mismo nito. Ang lungsod ay nanganganib sa sandaling ang hadlang sa depensa ng hangganan ay humihina. Katulad nito, kung bumagsak ang hangganan ng kanluran. 3/4 ng Erodia ay nasa awa ng kaaway. Kaya naman ipinadala ng ruling union ang karamihan sa kanilang puwersa doon. Walang paraan na may pagtanggol ni Erodia ang dalawang hangganang iyon. Lahat ay nakahinga ng maluwag nang marinig iyon. Magandang malaman iyon. I feel much better now, sabi ni Jenny bago sila ngumisi ng iba pang mga babae. Magiging masaya sila hanggat nahulog si Erodia. Iyon ay magbibigay sa kanilang paglalakbay sa ilang kahulugan. Tila iyon ang naramdaman ng lahat ng taksil ni Erodia. Ang aktwal na sitwasyon ay medyo katulad ng nahulaan nina Henry at Fabian. Ang mga hangganan ng kanluran at silangan ay ang mga susi. Noong una, maaaring tambangan sila ni Levi at paalisan sa bansa bago nila malaman ang nangyari. Sa kasamaang palad, ang hukbo ng naghaharing unyon sa kanluran ay nalaman na ang kanyang pag-iral at may mga bantay. Pinalalakas din ni Bruce at ng kanyang mga tauhan ang ruling union. Gagamitin nila ang lahat sa kanilang pagtatapon upang i-target si Levi at ang kanyang pangkat ng mga raider. Sa sandaling iyon, ang ruling union, ang mga Dragonites. Ang buong mundo ay nagtataka sa parehong bagay. Saan susunod na haantong si Levi sa kanyang mga raider? Pupunta ba sila sa hangganan ng silangan? O ang hangganan ng kanluran? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1691. Ang lahat ay nanghuhula, at karamihan ay nag-akala na si Levi ay susunod na pupunta sa silangan. Mayroon silang 3 mga pangangatwiran sa likod ng paggawa ng hula na iyon. Ang una ay ang hangganan ng silangan ay napakalapit lamang sa lungsod ng Oakland. At nagdulot ng labis na banta. Ang pangalawa ay medyo mahina ang hukbo sa East War Zone. Ang dating pattern ni Levi, mula sa timog hanggang hilaga, ay nagmungkahi na siya ay lumipat mula sa pinakamahinang hukbo patungo sa pinakamalakas na hukbo. Ang ikatlo ay ang hukbo sa West War Zone ay sadyang napakalakas. Matatagalan siya para manalo sa digmaan doon, kung posible pa nga sa simula pa lang. Bilang isang team na dalubhasa sa pag-ambush, makatuwiran lang na hinabol muna nila ang weaker link. Dapat ang East War Zone ang susunod na target. Si Floyd at ang kanyang mga tauhan ay nasa ilalim ng matinding panggigipit at natrap sa defense barrier sa silangan. Ang masama pa nito, dumami ang kanilang kalaban, at lalo silang nagdusa. Maaari silang, higit sa lahat, tumagal ng isa pang 3 araw. Sa kabila ng malubhang sitwasyon, ngumiti si Floyd at sinabi sa kanyang mga tauhan, huwag kayong mag-alala, mga bata. Malapit na ang reinforcement. Nang marinig ni Floyd ang balita, alam niya na ang kanyang amo, si Levi, ay kailangang isa sa likod ng tagumpay sa North. Ang pagsusuri ni Floyd ay pupunta si Levi sa hangganan ng silangan sa lalong madaling panahon upang harapin ang kaaway bago magtungo sa kanluran upang umatake. Nang buong lakas, iyon ang dahilan kung bakit naniwala siyang darating si Levi sa lalong madaling panahon. Kumpiyansa siyang ngumiti sa kabila ng matinding sitwasyon. Ang kanyang optimismo ay nagpasigla sa kanyang mga tauhan, at tinalikuran nila ang depensa para maka-offense. Ang mga bagay ay naging mas mahusay para sa isang sandali. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay pangunahan ni Levi sina Kai at Heath sa West War Zone pagkatapos manalo sa digmaan sa North.
Ang katwiran ni Levi ay mas mabuting tanggalin ang band-aid. Nalantad na ang mga bagay-bagay, at alam na ng kanilang kalaban ang kanilang pag-iral, kaya si Levi ay tinutumbok at inaatake sa kaliwa, kanan, at gitna. Kaya naman, wala nang saysay ang pag-ambush o pag-estratehiya. F*** yan. Haharapin ko sila ng ulo. Kailangan nating talunin ang parehong hukbo sa silangan at kanluran para manalo, gayunpaman, kaya wala nang saysay. Napumili pa. Pupunta na lang tayo sa pinakamalapit na kalaban, kahit na mas malakas sila. Para sa partikular na labanang iyon, huminto si Levi sa pangunguna sa kanyang mga tauhan sa dilim. Lumaban siya ng ulo. Matatapos na ito sa loob ng ilang segundo. Lumalabas, nakakagulat na mahusay ang pag-uugali ng hindi makatwiran at ligaw. Naghahanda sina Lee Jong-guk at Jared sa East War Zone, naghihintay na dumating si Levi. Lalong natuwa si Jared nang sabihin niyang, ang libong energizer na naipon ko ay ipapakita sa lalong madaling panahon. Nais ni Jared na itaas ang kanyang posisyon sa loob ng ruling union, kaya nakuha niya ang kanyang trump card. Ang 1,000 energizer ay katumbas ng lahat ng kayamanan ni Jared. Napakagandang balita iyan. Ipinapalagay ng lahat na hindi na epektibo ang iyong D-side, kaya turuan natin ng leksyon ang hukbong Erudian gamit. Ang iyong armas. Hahaha. Lahat ay natuwa sa kaisipang iyon. Naka-standby na ang mga mahuhusay na figure ng triple group. Ang natitira na lang ay ang maghintay na magpakita si Levi. Sa Western War Zone, ang mga pangunahing manlalaro ng mga kalaban ay nakapwesto doon, kaya ang mga labanan doon ay ang pinaka-brutal. Ang nasawi ay mabigat sa magkabilang panig, at iyon ay totoo lalo na para sa hukbong Erudian na na-corner. Walang katapusang umalangaw-ngaw ang naghihirap na mga alulong. Maging ang mga doktor ng militar ay kailangang pumunta sa larangan. Kinailangan nilang tulungan at gamutin ang mga pasyente sa lugar upang mabawasan ang pagkawala. Maraming doktor ang abala sa gitna ng field. Karamihan sa mga doktor sa site ay mula sa sinaunang pamilya ng medical elite. Sa sandaling iyon, lahat sila ay mandirigma. Hindi gaanong nakatulong ang mga makabagong doktor dahil mas mahusay ang tradisyonal na gamot sa pagpapagaling ng mga sundalo. Nagbigay daan ito sa kanila na mabilis na mabawi ang kanilang tibay. Kaya naman napakahalaga ng sinaunang pamilya ng medical elite. Sila ang dahilan kung bakit hindi pa rin makalusot ng tuluyan ang ruling union sa ika-4 na hadlang sa depensa. Isang pamilyar na figure ang lumitaw sa gitna ng war zone. Si Abigail iyon. Nagpunta siya sa war zone matapos mabulabog ang kanyang kasal. Nang makita ang dumaraming bilang ng mga nasawi ay nawalan ng pag-asa upang punan ang kanyang puso. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1692. Ang sitwasyon sa Western War Zone ay parang purgatorio. Iyon ang war zone na may pinakamaraming nasawi, at kung hindi dahil sa medical team at sa mahiwagang gamot, ang ika-5 hadlang sa depensa ni Erudia ay bumagsak na. Ang bawat pag-atake ay mas mabangis kaysa sa nauna, ang mga kriminal ay nagdudulot ng walang katapusang panloob na kaguluhan at panggigipit. Sa puntong iyon, ang sinaunang pamilya ng medical elite ay nawalan na ng kalahati ng mga miyembro nito. Maaari silang, sa karamihan, tumagal ng isa pang 2 araw, mas masahol pa sila sa kanilang mga kasama sa silangan. Nandito na ba ang reinforcement ng mga Dragonites? Malungkot na tanong ng medical elite. May dugo siya sa buong katawan niya. Ang totoo, ang Grandmaster ay napakalakas. Mag-isa niyang pinatay ang 2 rank 6 fighters at 5 rank 5 fighters. Wala na yung reinforcement namin. Hinarang ng mga kriminal mula sa Blood Palace ang kanilang dinadaanan, kaya hindi nila tayo maabot. Malungkot na reklamo ni Carter, sinabi ko na sa iyo na hindi tayo dapat sumama, Lolo. Hindi katumbas ng halaga na ialay ang ating buhay para sa kanila. Tama iyan. Kung magpapatuloy ito, medical elite, mamamatay tayong lahat. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan nating mag-away ng husto dito. Kami ay hindi kapani-paniwalang mga nilalang at mga master sa mga tuntunin ng aming mga medikal na kasanayan at mga kakayahan sa labanan. Bakit natin ipaglalaban ang mga karaniwang tao? Ang medical elite ay nagmukhang mas malungkot kaysa kailanman matapos marinig ang sinabi ng lahat. Alam nila kung gaano kalakas ang kanilang mga kaaway, natitiyak nilang mamamatay silang lahat kung patuloy na umuunlad sa ganoong paraan.
Oo, mayroon kaming reinforcement, at tinambangan nila ang North at South Armies, ngunit iyon ay walang iba kundi mga ambas. Hindi. Kailangan ng isang henyo upang malaman na ang pangkat na responsable para dito ay mahina at walang silbi. Gaano karaming gamit ang maaari nilang maging laban sa hukbusa. Kanluran. Bukod dito, alam na sila ng kaaway ngayon, at nakatayo na ang kanilang mga bantay. Ang ating reinforcement ay hindi na kayang tambangan kahit kanino. Tandang padamdam panipi, may reklamo agad. Tumanggaw si Carter at sumang-ayon, oo, tama ka. Bukod dito, malamang na magtungo muna sa silangan ang mga raider. Huwag nating pansinin kung gaano kalakas ang mga kalaban sa silangan. Ipagpalagay natin na matagumpay silang matatanggal ng mga raider. Magtatagal pa sila para magawa ang misyon na iyon, at lahat tayo ay patay na. So, sa madaling salita, mamamatay tayo anuman ang mangyari. Sa puntong ito, bumibili lamang kami ng ilang oras para kay Erudia at pinipigilan ang kanilang pinakamalaking kaaway sa pagsalakay sa kanilang lupain. Ito ay patay na katahimikan matapos ibahagi ni Carter at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang mga ideya at pagsusuri. Ibig mong sabihin, ang pagpupursige at pag-aaway ay magreresulta lang sa pagkamatay natin. Eksakto. Kung gayon hindi ko ginagawa ito. Hindi ko nais na dumating sa unang lugar. Ang pagtulong sa mga Dragonites at pagsasakripisyo ng aking sarili para sa mga karaniwang tao. Hindi ito katumbas ng halaga. Tama ka. Nag-quit din ako. Hindi ko gagawin ito kung ito ay pagpapakamatay. Sige, ano ang mungkahi mo? Tanong ng medical elite sa kanyang makapangyarihang boses. Saglit na nag-isip si Carter bago nagmungkahi. How about we surrender? Iingatan natin ang ating lakas hanggat maaari. Ang ating mga benepisyo ay mababawasan ng malaki, ngunit karamihan sa atin ay makakalabas dito ng buhay. Oo, sa tingin ko tama siya. Maraming mamamayan si Erudia na piniling iligtas ang kanilang sarili. Ginawa nila iyon para panatilihing buhay ang kanilang mga pamana. Pag-isipan mo, ang digmaang ito ay walang gaanong kinalaman sa atin noong una. Sa karamihan, tayo ay magdaranas ng pagkalugi. Hindi naman. Siguro mas mahirap kaysa sa paggalang sa pangako ng mga Diyos, tama ba? At saka, kung sumuko tayo, baka mas marami pa tayong benepisyo. Ito ay ganap na posible. Napabuntong hininga ang medical elite at nagpaalam, may narinig din ako tungkol dyan. Ang ruling union ay isang organisasyong binuo ng hindi mabilang na makapangyarihang martial artist. Ang gusto lang nila ay hatiin si Erudia sa kanilang mga sarili. Kung sasali tayo sa kanila, pareho tayong gagantimpalaan. Tuldok panipi, kung gayon, tiyak na tatanggapin tayo ng ruling union ng bukas ang mga armas kapag sumuko na tayo. Medyo malakas kami, kung tutuusin. Ano ang iyong opinyon tungkol dito, medical elite? Lumingon ang lahat sa medical elite pagkatapos noon. Saglit na nag-alinlangan ang lalaki bago siya nagngingit at sinabing, okay, pagkatapos ay susuko tayo at sasali sa ruling union. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1693. Nakakamangha. Ang pagsuko ay ang matalinong pagpili dito. Halos lahat ng Supreme Class Fighter na nandoon ay tuwang-tuwa. Iniskan ng medical elite ang karamihan bago nagtanong, iboto natin ito. Yung mga gustong sumuko, join forces with the ruling union, speak up now. Gusto kong sumali sa ruling union. Ako rin. Hindi nagtagal at mahigit 10 nakatataas ang bumoto. Halos lahat ay pumayag na sumuko. Hindi ako susuko. Magpapatuloy ako. Tama iyan. Ang pagsuko at pagsali sa kalaban ay isang duwag at nakakahiyang gawin. Ako, si Bernard Lay, ay tumatangging gawin. Iyon. Hell yeah. Ano man ang mangyari, ako, si Tobias Lofton, ay hindi pa babayaan si Erudia o ang aking mga ninuno. Buti na lang at may mga magkasalungat na boses din. Ang ilang mga martial artist ay marangal pa rin at mahal ang kanilang bansa. Iilan lamang ang matatag na iyon, ngunit umiiral pa rin sila. Bernard, Tobias, baliw ba kayong dalawa? Pareho kayong mamamatay kung hindi kayo sasali sa ruling union. Impyerno, lahat ay mamamatay dahil dito. Talaga bang sulit na ibigay ang iyong buhay para sa mga karaniwang tao?
Mabilis silang pinagalitan ni Carter at ng kanyang barkada. Tinitigan ng lahat ang mga marangal na bayaning iyon na parang mga tanga. Ngumisi si Tobias at ang iba pa bago sinabing, hindi ko alam kung karapat-dapat ito, ngunit ang pagtanggi na aminin ang pagkatalo ay tumatakbo ng malalim sa aking mga ugat. At ang katapatan ay inukit sa aking mga buto. Hindi ko ipagkakanulo ang aking mga ninuno. Tama ang sinabi mo. Hindi namin hahayaan na makuha ng aming kaaway ang lupain sa ilalim ng aming mga paa hanggat mayroon pa kaming isang hininga. Ang matatag na paninindigan ng mga lalaki ay nagbigay inspirasyon sa kanilang mga nasasakupan na suportahan sila. Gayunpaman, nakita lamang sila ni Carter at ng iba pa bilang mga baliw. 21st century na tayo. Paano mo pa pinag-uusapan ang iyong mga ninuno? Ang kasaysayan ay isinulat ng nanalo. Hindi ka namin matutulungan kung pipilitin mong maging retard sa mga kwento. Mamamatay ka ng walang dahilan. Sumali kami sa ruling union. Maaari kang maghintay at mamatay dito. Nagpa siya ang sinaunang pamilyang medical elite na talikuran si Bernard at ang iba pa para sumali sa ruling union. Iniutos pa ng medical elite, Carter, kumuha ka ng ilang lalaki at talakayin ang bagay sa ruling union. Sabihin sa kanila na kami ay taos puso at gusto naming sumali sa kanila. Okay, Lolo. Ipinapangako kong matutupad ko ang misyon, sabi ni Carter, na labis na natuwa. Oo, sa wakas magiging ligtas na tayo. King Traitor Ashley. Mamamatay kayong lahat sa isang kakilakilabot na kamatayan. Mga taksil. Iyan ay walang iba kundi isang grupo ng mga traidor na hindi karapat-dapat na maging erudian. Galit na nagmura si Bernard at ang kanyang mga kaibigan. Ngumisi si Carter at tinuro, nag-uusap lang kayo ngayon. Mananatili ka bang ganoon kay tigas ang ulo kapag ang kamatayan ay kumakatok? Sa iyong pinto, nakakahiya na mga taksil. Ikakahiya ka ng mga ninuno mo. Galit na napaungol ang ilang lalaki. Magandang trabaho ang pag-alis sa kanila. Paano ninyo ipagkakanulo ang ating bansa at ang ating mga ninuno ng ganoon? Malupit na ungol ng isang babae. Nagpakita si Abigail. Hindi siya makapaniwala nang marinig niyang susuko na si Carter at ang iba pa. Kinilala na ng gobyerno ang sinaunang pamilya ng medical elite. Impyerno, hinirang pa ng gobyerno si Carter bilang national guardian. Paano siya sumuko? Nabigo si Abigail nang marinig ang ganoong bagay. Ito ba ang lalaking papakasalan ko? Abigail, paano ang pagtataksil na iyon? Ito ay tinatawag na pagiging matalino. Hindi rin ito sumusuko, nakikipag-usap lang kami sa isang deal at pinoprotektahan ang aming mga pamana. Ang digmaang ito ay walang gaanong kinalaman sa amin noong una. Tumingin ka sa paligid. Maraming makapangyarihang figure mula sa Erodia ang nagpoprotekta sa kanilang sarili at nakaligtas. Kung kaya nila, kaya natin, since tayo yung mga taong hindi naman talaga apektado one way or another. Nagawa namin ang higit pa sa aming makatarungang bahagi sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa ngayon. Ang mga nagmamahal sa mga ordinaryong karaniwang tao ay maaaring magpatuloy at makipaglaban para sa kanila, ngunit kami ay hindi. At saka, hindi lang kami ang sumasali sa ruling union. Dapat sumali ka rin sa organisasyon. Sabi ni Carter. Agad namang umiling si Abigail at sumagot, hindi ako susuko sa tabi mo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1694. Ako ay isang erudian, kaya bakit ako makikipagsanib puwersa sa aking kaaway? Hindi iyan mangyayari, mariing sabi ni Abigail. Hindi sa iyo iyan. Panlilibak ni Carter, akin ka, at dapat sundin ng mga asawang babae ang kanilang asawa kahit saan. Pupunta ka. Kahit saan ako pumunta. Boys, bantayan mo si Abigail. Kakausapin ko ngayon ang ruling union. No, I won't, ungol ni Abigail habang pilit na pinipigilan ang pagsunod. Sa kasamaang palad, siya ay pinaghihigpitan. Sa West Warzone base ng ruling union. Si Bruce ay tinatalakay ang diskarte sa mga miyembro ng konseho. Ang balita tungkol sa pagpapalihis ni Carter ay naging dahilan upang mapangiti si Bruce at ang iba pa. Nangyari ito sa isang nakakagulat na sandali, ngunit inaasahan na nila ito. Ngumisi si Bruce nang makita niya si Carter doon, at sinabi ng una, talagang matalino ka. Tiyak na magtutulungan tayo, kaya bakit mag-aaway? At magkadugo ng walang dahilan.
Haha, oo. Pinag-isipan na namin ang mga bagay-bagay at nais naming sumali sa ruling union, ngunit mayroon kaming ilang mga kondisyon. Pagkatapos nito, ibinahagi ni Carter ang lahat ng kanyang mga termino. Ang mga tuntuning ito ay halos napakadaling sundin. Paano ito? Gagawin kita ng isang pangako dito at ngayon. Kapag ibinaba namin si Erodia, lahat kayo ay magkakaroon ng claim sa lupa at mga mapagkukunan. Ang bansa ay sagana sa pareho, gayunpaman, at talagang mahihirapan tayong pamahalaan ang lahat ng mag-isa. Ang pagbabahagi ng isang bahagi sa iyo ay hindi gaanong makakaapekto sa amin. Maaari pa akong magsulat ng isang kontrata upang patatagin ang aking pangako, sabi ni Bruce. Sa huli, nagsanib puwersa kaagad si Carter at ang ruling union. Mahigit 100 miyembro ng sinaunang pamilya ng medical elite at mahigit 10,000 sundalo ang piniling sumali sa ruling union. Ibinahagi kaagad ni Carter ang balita sa iba. Haha, bukol yan. Iba talaga ang ruling union. Ang pagsali sa kanila ay higit na makikinabang sa atin. Sigurado ka bang ayaw mong sumama? We will be enjoying our lives as the angel of death comes for you, sabi ng medical elite habang nakatitig kay Tobias at sa barkada. Taksil. Kayong lahat ay walang iba kundi mga taksil. Hindi kami walang hiya at hindi kami sasama sa iyo. King punks. Pinagtaksilan mo ang sarili mong lupain. Umalis ngayon. Things will not end well for you, ungol ni Bernard at ng iba pa. Ang mga traidor ay ngumiti lamang sa kanilang lahat. Tumingin sila ng diretso kay Bernard at sa barkada niya bago tuya. Tignan natin kung sino sa atin ang may masamang ending. Haha. Mapahamak kayong lahat. Sinadya ni Carter si Abigail at ngumisi bago sinabing, let's go. Sundin ang aking pangunguna at sumali sa ruling union. Sick off. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang utusan ako? Umalis. Ayaw na kitang makita kahit kailan, galit na sigaw ni Abigail. Ikaw ang asawa ko, kaya natural, kailangan mong makinig sa akin. Nakangiting sagot ni Carter. Ha, kailan pa? Naantala ang wedding reception namin, kaya hindi kami kasal, giit ni Abigail, na tumanggi na sumama sa kanya. Isang matako ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Carter nang sumagot ito, itinuring kita bilang asawa ko simula nang magsimula ang reception ng ating kasal. Hindi. Mahalaga kung ito ay nag-ambala. Ikaw ay aking asawa, gayunpaman. Hinding-hindi mo ako aalisin sa buhay na ito, at dapat kang sumunod sa akin saan man ako magpunta. Mula ngayon, miyembro ka na ng ruling union gaya ko, kaya itigil na ang paggamit ng mga nakakababang salita tulad ng pagsuko o pagtataksil. Pagkatapos ay naalala ni Carter ang kanyang sarili at nagutos, halika, alis na tayo. Nagpumiglas ang babae sa abot ng kanyang makakaya, ngunit hindi iyon mahalaga. Kinaladkad pa rin siya ni Carter. Hindi nagtagal bago sumuko ang mahigit 10,000 kalalakihan at lumihis sa ruling union. Tumugon ang ruling union sa pamamagitan ng pag-host ng isang malaking seremonya ng pagtanggap para sa kanila. Kaya naman, si Bernard at ilang dosenang mga koponan ang naging tanging nakatayo sa pagitan ng ika-4 at ika-5 hadlang sa depensa. Mayroon lamang silang ilang libong lalaki sa kabuuan, at sama-sama silang tumayo upang ipagtanggol ang kanilang bansa. Ang sitwasyon ay hindi kailanman naging mas malala para sa kanila. Mga lalaki, paprotektahan natin ang ating lupain kahit na kailangan nating ibigay ang ating buhay para dito. Kabanata 1695. Handa si Bernard at ang kanyang mga tauhan na gawin ang pinakahuling sakripisyo. Hindi mahalaga kung sila ay namatay, at least sila ay mamatay ng may karangalan. Nabuhay sila sa isang panahon kung saan ang mga benepisyo at pera ang nangingibabaw sa lahat. Gayunpaman, ang mga mababaw na bagay na iyon ay hindi lamang ang umiiral. May mga tao pa rin na nag-aalay ng kanilang buhay para sa karangalan na itinuturing ng iba na nakakatawa. Ang sinaunang pamilya ng medical elite at ang kanilang mga kasama ay sumali sa ruling union. Noong una, medyo natakot sila at nagbabantay. Nag-aalala sila na ang kanilang kaaway ay aatake kaagad pagkatapos nilang lumihis. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang magandang pagkakataon para sa ruling union na paksain ang sinaunang pamilya ng medical elite minsan at para sa lahat.
Hindi nagtagal bago napagtanto ng lahat na walang basehan ang kanilang pag-aalala. Natuwa ang ruling union na magkaroon ng mga bagong recruit. Natural, ang dahilan sa likod nito ay dahil ang gastos sa pagpapatakbo ng ruling union ay napakataas. Mas mabuti kung kakaunti ang kanilang mga kaaway na haharapin. Pinangunahan ng medical elite ang kanyang mga tauhan na makipagkita kay Bruce at sa gang. Isang ordinaryong tao. Nagulat ang lahat nang makilala nila si Bruce. Hindi nila akalain na isang ordinaryong tao ang talagang pinuno ng ruling union. Iyan ay tunay na hindi naririnig. Ito ay hindi inaasahan, ngunit ito ay isang regular na tao na namumuno sa isang hukbo na binubuo ng higit sa 100,000 martial artist. At higit sa 1,000,000 sundalo. Nauna rito, may isang tsismis na nagsasabing ang isang regular na tao ay nag-imbento ng isang sandata na maaaring pumatay kahit na ang mga supreme class fighters. What the hell? Ganyan ba kalakas ang mga regular na tao? Sa isang paraan, ang mga martial artist, na may kakayahang ibagsak ang langit at lupa, ay mga pawn lamang. Ang mga regular na tao ang utak sa likod ng lahat. Nang marinig iyon, napangiti si Bruce at sumagot, "Oo, isa akong ordinaryong tao, ngunit maaari akong maging isang killing machine kung kailan ko gusto." Dalubhasa si Bruce sa teknolohiya. Ang kailangan lang niya ay pindutin ang isang button sa kanyang relo, at siya ay magiging isang super being tulad ng Iron Man. Agad siyang nilamon ng pinakamagandang baluti. Nagbigay ito kay Bruce ng hindi kapani-paniwalang mga kakayahan sa opensiba at pagtatanggol. Gayunpaman, ang totoo ay hindi rin si Bruce ang utak. Isa siyang sangla, tulad ng iba. Nagmula siya sa isang high-end na misteryosong lab sa Zarain, at nakaligtas lamang ang kanyang kapatid sa pagsabog salamat sa teknolohiyang binuo ng parehong lab na iyon. Ang pagtatatag ng naghaharing unyon ay talagang kalooban ng lab na iyon at ng mahahalagang kaalyado nito. Si Bruce at ang iba ay mga pawn lamang ng mga entity na iyon. Nang marinig ang sinabi ni Bruce ay nabigla ang mga martial artist. What the hell? Ang isang regular na tao ay maaaring agad na makakuha ng kapangyarihan upang labanan sa pantay na batayan laban sa amin. Kahit na ang mahiwagang gamot na idinisenyo ng sinaunang pamilya ng medical elite ay hindi makakamit iyon. Natutuwa kaming marinig na handa kayong sumali sa ruling union. Tulad ng nakikita mo, kami ay taos-puso sa pag-aalok ng isang tigil, sabi ni Bruce. Oo. Nakikita ko kung gaano kasinsero, at nagpapasalamat kami para dito, sabi ng medical elite, na binigyan ng posisyon na maging isa sa mga miyembro ng konseho ng ruling union. At ngayon, oras na para patunayan mo ang iyong katapatan, sabi ni Bruce habang nakangisi. Paano ko gagawin yan? At bakit? Tanong ng medical elite. Wala akong choice kundi subukan ka. Hindi ako makasigurado na hindi lahat ng ito ay pandaraya. Maaari kang magpanggap na sumama sa amin upang ma-attack mo kami mula sa loob o magbahagi ng mahahalagang impormasyon sa iyong mga kasama sa kabilang panig. Hindi, bakit tayo maglalagay ng ganyan? Pinabulaanan ang medical elite. Mabilis namang itinanggi ng lahat. Ngumisi si Bruce at itinuro, kung gayon ang kailangan mo lang gawin ay hayaan ang iyong mga aksyon na patunayan ang iyong mga salita. May mga gwardya pa rin na nakaistasyon sa 4th Defense Barrier, di ba? Ang medical elite at ang iba ay tumango. Oo, may mga puwersa pa rin doon. Sigurado akong alam mo ang lahat tungkol sa bilang ng natitirang mga sundalo at ang kanilang mga kakayahan, tama ba? Siyempre, sagot ni Carter habang mariin na tumango. Para mapatunayan ang iyong katapatan, dapat mong patayin silang lahat. Ito ay isang madaling gawain, hindi ba? Dahil sa iyong mga kakayahan, sigurado akong magagawa mo ang lahat. Sa loob ng isang oras. Bulalas ng isang tao sa karamihan. Agad na natigilan si medical elite at ang iba pang mga lalaki. Hindi sila nagdalawang isip na sumuko at lumihis ngunit pinatay ang mismong mga kasamang lumaban sa kanilang panig. Na naging dahilan upang mag-alinlangan ang medical elite at ang iba pa. Ito ang iyong misyon, at ito ang iyong unang labanan bilang bahagi ng ruling union, kaya pag-isipang mabuti. Kanino mo ihahanay ang iyong sarili? Ani Bruce para ma-trigger ang mga lalaki nang makita ang pag-aalinlangan sa mga mata nila. Okay, iwan mo na sa amin. Saad kaagad ni Carter. Ang video na ito ay edited by Urban TV.
Kabanata 1696. Sumalubong sa mukha ni Carter ang kalupitan. Ang lalaki ay palaging naniniwala na ang pagiging masama ay ang susi sa tagumpay, kahit na siya ay nagmula sa isang pamilya ng mga doktor. Alam niya na ang mga kasanayang medikal ay maaaring gamitin bilang isang tool sa pagpatay hanggat maaari itong magamit bilang isang mekanismo ng pagpapagaling. Kaya naman, naging dalubhasa at natutunan ni Carter ang tungkol sa agham ng pagpatay ng mga tao sa nakalipas na ilang taon. Sa sandaling iyon, sumang-ayon na si Carter sa mga tuntunin, kaya walang pagpipilian ang medical elite at ang iba pa kundi suportahan siya. Oo, iyon ang espiritu. Ipakita sa amin kung gaano kataimtime ang iyong alok. Iyan lang ang paraan para mapatunayan mo na isa ka sa amin. Maghanda. Nang mabilis hanggat maaari, 12 oras na lang para magawa mo ang misyon mo, sabi ni Bruce bago siya umalis ng nakangiti. Oras na para talakayin ni Bruce at ng kanyang mga tauhan ang susunod na hakbang dahil medyo nalagpasan na nila ang western border. Ang medical elite at ang iba ay natigil na ngayon sa isang mahirap na posisyon. Alam nilang malamang na mamamatay si Bernard at ang iba pa, ngunit hindi nila napagtanto na sila pala ang maghahatid ng mga pamatay na suntok. Maaaring sila ay walang kahihiyan, ngunit ang pagpatay sa mga taong minsan nilang nakalaban ay naging dahilan upang madama ng mga taksil ang salungatan. Sa isang paraan, medyo na-trigger pa rin sila at nakaramdam ng kaunting kahihiyan nang tawagin silang traidor ni Bernard at ng iba pa. Hindi tama ang pakiramdam. Hindi ko kaya. Reklamo ng medical elite, na siyang unang nagpahayag ng nasa isip ng lahat. Lolo, patayin na lang natin sila. Kung hindi, tayo ang mamamatay. Ito ang aming pagsubok mula sa ruling union. Giit ni Carter. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may intensyong pumatay, at siya ay mukhang walang awa. Kung hindi ninyo ito magagawa, Lolo, ako ang mamumuno sa aking pangkat at sasalakayin sila. Alok ni Carter. Siya ay sabik na patunayan ang kanyang sarili at magkaroon ng magandang reputasyon. Sige, sa huli, napagdesisyonan na si Carter ang mamumuno sa isang koponan at Paksain ang kanilang mga dating kakampi. Carter Wiseman, ikaw na bastos. Sapat na ang iyong pagtataksil at pagpapalihis, ngunit papatayin mo rin ang sarili mong mga kasama. Wala ka bang konsensya? Angal ni Abigail nang malaman niya ang nangyayari. Ngumisi si Carter at tinuro, Abigail, traidor ka rin. Mag-aambag ka sa kanilang pagkamatay, at pareho kang kasamaan. Mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Single ni Abigail. Gusto niyang umiyak, ngunit walang luhang lumalabas sa kanya. Sa kasamaang palad, wala siyang paraan para makaalis sa malagkit na sitwasyong kinalalagyan niya. Tataksil siya bilang taksil ni Erodia kapag lumabas ang balita, at hindi niya magagawang linisin ang kanyang mabuting pangalan. Lalong nagiging suwail ka, Abigail. Kung patuloy kang ganyan, papatayin ko rin ang pamilya mo. You know all too well that Erodia will eventually fall, pagmamayabang ni Carter habang nakangisi. Sa pagkakataong iyon ay natahimik ang babae. Nakita niya kung gaano kalakas ang ruling union matapos siyang kalagkarin sa kanilang base, at nalaman niya kung gaano karami ang mayroon sila. Sa kanila, lahat ng nasaksihan natin kanina ay fragment lamang ng kanilang tunay na lakas. Baka babagsak talaga si Erodia. At the same moment, pinamunuan ni Levi ang kanyang hukbo at papunta na siya para tulungan ang lahat. Magulat, ang sinaunang pamilya ng medical elite at karamihan sa ating mga sundalo ay lumihis sa ruling union. Sa ngayon, ilang libong lalaki lamang ang nakatayong matatag at nagtatanggol sa ika-4 na hadlang sa depensa. Iyan ang balitang ibinahagi ng mga espesyaliya. Nang marinig ang mga salitang iyon, napaungo si Levi sa galit, mga taksil. Oo, ang sinaunang pamilya ng medical elite ay walang iba kundi isang pamilya ng mga hamak. Talagang na-overestimated ko sila. Bilasan natin at lipulin ang mga taksil na iyon. Itinuring ng lahat ang pagkilos ng pagsuko bilang isang bagay na kaiya-hiya at kasuklam-suklam. Namula ang kanilang mga mata sa galit, at sa sobrang galit ay nanginginig sila. Ayos lang kung mas bihasa ang kanilang kalaban, at okay lang kung mas malakas ang kanilang kalaban. Pero paano sila susuko? F*6. At isipin na ang mga taong iyon ay pinarangalan bilang medical elite at national guardian. Sige, bilasan natin. Tuturuan ko ng personal ang mga aswang iyon.
Angal ni Levi. Galit na galit din siya. Sa ika-4 na hadlang sa pagtatanggol. Si Bernard, Tobias, at ang ilang libong lalaki ay nakabantay doon. Walang nagsasalita kaya tahimik ang lugar. Hinihintay ng grupo ang kanilang pagkamatay. Sa sandaling iyon, mukhang handa na ang lahat, at tila itinuring nila ang kamatayan bilang isang libangan lamang. Vroom, vroom. Hindi nagtagal ay nakarinig sila ng kaguluhan mula sa kabundukan. Halatang papalapit na ang mga kalaban nila. Handa para sa labanan. Hindi tayo tatalikuran, kahit na ang ibig sabihin nito ay mamamatay tayo. Sigaw ni na Bernard at Tobias. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1697. Extra. Dagdag. May gulo sa West War Zone. Sumukol na ang sinaunang pamilya ng medical elite, kasama ang malalakas na puwersa na umaabot sa 10,000 martial artist. Lahat sila ay sumali sa ruling union. Dahil libu-libong lalaki na lang ang natitira sa West War Zone na nagbabantay, matatalo na sila sa lalong madaling panahon. Sa sandaling masira ang ika-5 linya ng depensa ng West War Zone, lahat ng Erudia ay papasukin dahil sa kakaibang topography nito. Kung mangyayari iyon, ganap na maaga si Erudia. At kung masira din ang ika-5 linya ng depensa ng East War Zone, magiging problema ito para sa Oakland City. Nasa matinding panganib si Erudia. Ang balita ng sinaunang pamilyang medical elite na sumuko at nagtataksil sa bansa kasama ang isang legion ng mga martial artist ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Ito ay isang lubos na sampal sa mukha para kay Erudia. Parehong natulala at natakot ang mga mamamayan at mga Dragonites. Lahat ng lakas ng loob na dating taglay nila ay agad na naglaho. Ang North at South War Zone ay hindi mahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang silangan at kanlurang mga war zone. Ito ang mga zone na maaaring magdulot ng panganib sa Erudia. Nako, dumating na ang pinakamasama. Nawalan ng kontrol si Erudia sa kanluran, at maaaring hindi na makatagal ang silangan. Dumating na ang pinakamadilim at pinakamahirap na sandali ni Erudia. Ang buong bansa ay nahulog sa dalamhati. Walang nag-abala sa pagsasalita ng dumi tungkol sa mga taksil na iyon, ito ay walang silbi. Ang tanging hinihintay ay paglipol. Ang mga kalye ay naging walang laman sa isang iglap. Ang bawat negosyo ay tumigil sa operasyon. Tahimik na hinihintay ng mga tao ang kanilang kapalaran. Kahit isang bata ay alam kung ano ang ibig sabihin ng pagkawala ng West War Zone. Bilasan mo at mag-isip ng kung ano-ano, o tapos na talaga tayo. Hindi pa rin namin maabot ang mga raider. Walang saysay na subukan. Dapat ay pumunta sila sa East War Zone. Ang mga Dragonites ay mabilis na nauubusan din ng mga pagpipilian. Naging wild ang ibang bansa sa kasalukuyang sitwasyon ni Erudia. Nagtawanan ang hindi mabilang na tao. Si Henry ay kabilang sa mga taksil na tumakas. Mas naging kakilakilabot ang sitwasyon sa Erudia, mas ipinakita nila ang kanilang intensyon na tumakas. Samantala, sa panig ng ruling union, sumulong si Carter kasama ang kanyang mga tropa. Alam nila ang mga mekanismo ng depensa ng kanilang mga kalaban at maging ang bawat isa sa kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Kaya naman, hindi naman kinabahan si Carter. Sinama pa niya si Abigail para lang madamay siya. Sa ganoong paraan, wala siyang paraan para lumayo sa bagay na ito. Bitawan mo ako kung mayroon kang mga bola, Carter. Sigaw ng babae. Isiga mo lahat ng gusto mo, Abigail. Hindi mo magagawa iyon sa lalong madaling panahon. Kapag natapos na ang digmaang ito, malalaman ng mundo ang tungkol sa amin, at ang tungkol sa pagiging taksil mo kay Erudia. Nagsalita si Carter ng totoo sa kanya. Natahimik agad si Abigail. Sa panahong iyon, siya ay tatakang traidor at hindi na siya papayagang makatapak sa loob ng Erudia. Masyadong tuso si Carter. Nakatali na ngayon si Abigail. Magiging mahirap para sa kanya na makaalis dito. Mabilis na nakarating si Carter sa ika-4 na hadlang sa depensa. Kayo pala, mga traidor. Mga hamak kayo. Ikaw ay walang iba kundi isang papel na hukbo. Nagalit sa kanila ang mainit na ulo na si Tobias. Ang karamihan ay tumanggi na tanggapin ang gayong kinalabasan. Ayokong mamatay sa kamay ng mga hamak na ito. Ngumisi si Carter at nanunuyang sinabi, kung gayon, patayin ninyo ang inyong mga sarili. Huwag mo na akong ideal sa iyo.
Siguradong may lakas ng loob ka magsalita ng ganyan, brat. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1698. Biglang isang malakas na ungol ang tumusok sa hangin na parang kulog. Natigilan ang lahat, at nagpanteng ang kanilang mga tainga kaya bahagyang lumabo ang kanilang paningin. Ito ay isang nakakatakot na tunog. Hindi alam ni Abigail kung may naririnig ba siya, pero parang pamilyar ang ingay. Tingnan mo, doon. Biglang napabuntong hininga ang mga nasasakupan ni Carter sa gulat. Nagsimulang lumitaw ang mga anino sa magkabilang panig ng tuktok ng bundok, na mukhang nakakatakot. Naramdaman ng lahat na ang kanilang paghinga ay naging galit na galit, at hindi nagtagal ay nakaramdam sila ng inis. Ano? Agad na umikot ang ekspresyon ni Carter. Masama ang kutob niya dito. Nagsimulang umikot ang kanyang talukap, na isang masamang palatandaan kung ang isa ay mapamahiin. Sino sila? Tanong ng mga tauhan ni Carter. Habang ipinagtatanggol ang kanilang sona, nagpalitan ng tingin sina Tobias at Bernard bago tumawa ng malakas. Dumating na ang suporta, mga lalaki. Ang aming mga pagsisikap ay hindi nawalan ng kabuluhan. Ihanda natin ang ating sarili at lumaban kasama sila. Hindi nagtagal, libu-libong hiyawan ang narinig sa lugar. Nanatiling malamig ang tingin ni Levi habang nakatayo sa tuktok ng bundok. Kasama ang kanilang hukbo na binubuo ng 10,000, hinintay ni Kai at Heath ang utos ni Levi. Patayin ang sinumang nagtaksil kay Erudia. Patayin ang sinumang pumatay sa aking mga kasama. Huwag mag-iwan ng buhay na tao. Atake. Sa isang malakas na dagandong, ang mga lalaki ay sumugod kay Carter at sa kanyang mga tropa na parang mga baliw. Ano? Napatulala si Carter. Sa totoo lang, hindi siya nagdala ng ganoon karaming manlalaban. Sa halip, may mga 20,000 lalaki ang kasama niya, na bumubuo lamang sa ikatlong bahagi ng buong puwersa. Halos mapangunahan na nila ang mga tropa ni Tobias, para lang umikot ang mga alon sa huling sandali. Shitty, mga raider ni Erudia. Nakarating sila sa kanluran sa halip na sa silangan. Agad na umatras. Alam kung gaano kalakas ang mga mananalakay, mabilis na umatras si Carter kasama ang kanyang koponan. Pero hahayaan ba sila ni Levi na makaalis dito ng buhay? Tiyak na hindi. Matagal na niyang tinatakan ang ruta ng kanilang pagtakas. Patayin sila. Bam! Pow! Klang! Ang magkabilang panig ay mabilis na nakibahagi sa labanan. Pinatay ng mga kalaban ni Erudia ang sinumang nagtaksil sa bansa. Marami sa mga tauhan ni Carter ang bumagsak sa mga pool ng dugo. Walang humpay na pumatay ang mga mananakay lalo na pagdating sa mga taksil na ito. Walang awa ang dapat ipakita. Kutsilyo, talam, kamao, ginamit nila ang lahat ng paraan na mayroon sila. Umalangaw sa buong zone ang masakit na iyak. Si Tobias at ang kanyang mga hukbo, sa partikular, ay ang pinakagalit na galit, at inilabas nila ang lahat ng kanilang galit sa kanilang mga kaaway. Tumigil ka, suko kami, ikinalulungkot namin. Sa pagtatapos, ang mga taksil ay napaluhod at hindi na lumalaban, nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Sandaling nag-alinlangan ang mga tauhan ni Tobias. Gayunpaman, ang malamig na boses ni Levi ay umalangaw mula sa likuran. Patayin sila. Ang mga traidor ay hindi karapat-dapat sa anumang awa. Swoosh! Slash! Nagpatuloy sila sa pagpatay. Sa isang kisap mata, ang bilang ng kanilang mga kalaban ay mula sa 20,000 ay naging mas mababa sa 100. Maghintay. Nagsimulang makipag-ayos si Carter. Kung papatayin mo ako, tiyak na ipaghihiganti ako ng aking lolo at ng sinaunang pamilya ng medical elite. Sigurado akong alam na alam ninyo ang agwat sa pagitan ninyo at ng ruling union. Ang mga bagay ay hindi magtatapos ng maayos para sa iyo. Huwag mo akong patayin. Maaari mo akong kunin bilang bihag sa halip. Handa ang lalaki na ipagsapalaran ang lahat para lamang manatiling buhay. Muling nag-alinlangan si Tobias at ang kanyang mga tauhan. Binigyan lang sila ng mahirap na katotohanan. Nandito na ang mga raiders, pero masyado pa tayong mahina sa harap ng ruling union. Kailangan nating isaalang-alang ang susunod na hakbang. Tiyak na magiging mas maganda ang mga bagay kung magiging hostage natin siya. Sa mismong sandaling ito, naglakad si Levi. Walang hiyakang B****, Carter Wiseman. Kabanata 1699. Kinilig sina Abigail at Carter nang marinig ang boses na iyon.
Parang pamilyar. Hindi kaya. Napatulala silang dalawa nang makita ang mukha niya. Parehong natulala sina Tobias at Bernard, dahil nakilala nila si Levi habang dumadalo sa kasal nina Carter at Abigail noon. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na siya ang nangunguna sa mga raider. Nilingan ni Tobias si Heath. Siya yun. Tama iyan. Siya ang nanguna sa amin sa tagumpay sa North at South Zones. Pinanood ko siyang pumatay ng mahigit 30 rank 6 fighters gamit ang sarili kong mga mata. Kahit na ang pag-uusap tungkol dito ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ni Heath. Napasinghap si Tobias at ang iba pa nang madiin ang kanilang ekspresyon. Nakakatakot iyan. Levi, ikaw ba talaga? Iba-iba ang emosyon ng mga tao sa gitna nang makita nila si Levi. Para kay Abigail, ito ay sorpresa, saya, at pag-asa. Para kay Carter, puro shock. Dahan-daang naglakad si Levi papunta sa kanya. Walang hiya kang traidor. Pagpatay sa sarili mong mga kasama ng ganyan, paano mo nagawa ang ganoong bagay? Sabi ni Levi na may malamig. Nangiti. Nang makitang palapit si Levi sa kanya, biglang napangiti si Carter nang sumili ang galit sa kanyang mga mata. Mabilis niyang sinugod si Levi, tinangka itong patayin. Whoosh! Gayunpaman, biglang nawala si Levi sa harap ng kanyang mga mata. Bam! Basag! Maririnig ang tunog ng mga buto nang bumagsak si Carter sa lupa at humagulgol sa sakit. Nabali ang kanyang kanang paa. Wayway, hindi ka ordinaryong tao. Sa wakas ay napagtanto si Carter. Bam! Sinampal siya ni Levi sa mukha. Dahilan para lumipad ang lahat ng ngipin ng lalaki mula sa kanyang nabugbog na bibig. Natuwa si Abigail sa nakita. Hindi talaga ordinaryong tao si Levi. Napaka-idiot ko. Naisipan ko pang iligtas siya sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Carter. Patayin ang iba sa kanila. Utos ni Levi. Sa pamamagitan nito, ang natitirang mga traidor ay mabilis na naitapon. Ang natira na lang ay sina Carter at Abigail. Papatayin ko siya, Abigail. Hindi mo naman ako titigilan, di ba? Tanong ni Levi. Si Carter ay nobya ni Abigail, kung tutuusin. Iligtas mo ako, Abigail. Ako ang asawa mo. Sabihin mo sa mahal mong bayaw na huwag akong patayin. Nagsimulang magpanik si Carter. Nako, parang bato ang puso ni Abigail. Patayin mo ang hamak na ito, Levi. Wala akong kinalaman sa kanya. Tumanggo si Levi. Sige, gagawin ko. Pero hindi muna ngayon. Agad na lumapit sa kanya si Tobias at ang iba pang mga tao. Ikaw ang Crown King. Salamat sa Diyos, sa iyong suporta. Maaari na nating ipagpatuloy ang pagtatanggol sa West War Zone. Lahat ay sumikat sa tuwa. Gayunpaman, sumagot si Levi, sino ang nagsabing mananatili ka rito at ipagtatanggol ito? Aatake na tayo ngayon sa ruling union ng direkta. Utos yan. Panipi. Ano nga ulit? Nananaginip ba ako? Nagulat ang mga tao sa sinabi ni Levi. Aatake tayo sa halip na ipagtanggol. Sa ating kasalukuyang mga numero. At ito ay magiging isang full frontal, head-on attack. Nakakabaliw ito. Puro kabaliwan. Sa kabilang banda, nanatiling kalmado ang mga nakakakilala kay Levi. Naunawaan nila na ang konsepto ng pagtatanggol ay hindi kailanman umiral sa bokabularyo ni Levi. Ito ay tungkol sa pag-atake. Ang mga utos ng Crown King ay ganap. Humanda ka sa isang atake. Sinimulan ni Kai at Heath na isagawa ang utos ni Levi. Totoo ba ito? 3. Si Tobias at ang kanyang mga kawal ay nanginginig sa takot. Hindi nila inaasahan na gagawa sila ng isang pag-atake. Kabanata 1700. Nanatili silang tulala, kahit na ang buong hukbo ay nagsimulang sumulong. Ito ay tulad ng isang masamang panaginip. Sasalakayin natin ang ating mga kalaban ng ganito. Sila ay halos 100 beses na mas malakas kaysa sa amin. Mayroon pa silang isang buong grupo ng mga kontrabida na sumusuporta sa kanila. At hahabulin pa natin sila. Nagsimulang bumalik sa realidad ang lahat habang dahan-dahan silang lumalapit sa punong tanggapan ng ruling union. Gagawin nila ang isang bagay na hindi maisip. Samantala, walang sino man sa loob ng punong tanggapan ng ruling union ang nagbigay pansin sa labanang naganap sa West War Zone. Ano ang ilang libong kalaban sa kanila, pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, natigilan sila nang marinig ang kaguluhan sa labas. Mabilis yan. Hindi man lang umabot ng kalahating oras iyon.
Nataranta ang lahat. Ilang libong lalaki lang ang kasama ni Tobias, ngunit medyo matagal pa rin itong labanan kung gaano sila katiyaga. Kalahating oras para talunin silang lahat ay masyadong maikli. Boom! 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 Biglang yumanig ng husto ang bakuran sa loob ng punong tanggapan. Daan-daang bilugan na bagay ang lumipad sa gusali. Tumalon sa takot ang mga tao nang mapagtanto nila kung ano ang mga bagay, ang pinutol na ulo ng daan-daang tao. Ano? Sariling mga lalaki natin lahat ito. Ano ang nangyayari? Ang mga miyembro ng sinaunang pamilyang medical elite ay mabilis na nakilala ang mga ulong ito. Shitty. Masama ito. Mabilis. Nagkakagulo tayo. Ang punong tanggapan ng ruling union ay nahulog sa kaguluhan sa isang iglap. Ang mga medical elites, Bruce, at ang iba pang miyembro ng konseho ay nagmamadaling lumabas nang marinig ang kaguluhan. Nagtatalon din sila sa takot matapos makita ang mga pugot na ulo. Hindi. Mukhang nasa panganib din ang mga apo ko. Mabilis na nag-react ang medical elite. Naguguluhan si Bruce. Hindi pwede yon. Di ba sabi mo ilang libo lang ang mga kalaban? Paano ito? Nangyari. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari, ngunit tiyak na may hindi maganda sa ating panig. Ang medical elite ay naging balisa. Nang malapit na silang magdesisyon, sunod-sunod na dagandong ang dumating mula sa tuktok ng isang bundok sa malayo. Sumuko ka kung gusto mong mabuhay, ruling union. Sinimulan mo ang laban at nilusob mo si Erudia. Buksan ang iyong punong tanggapan at hayaan ang lahat na sumuko sa kanilang mga tuhod, kung hindi, sasalakayin ka namin. Ang mga miyembro ng ruling union ay natulala nang marinig ang lahat ng uri ng pagbabanta na dumarating sa kanila. Nababaliw na ba sila? Gusto nilang sumuko na tayo. Nontog ba ang ulo nila sa pader? Hindi ba nila masasabi kung anong sitwasyon nila ngayon? At pinag-iisipan pa nila na atakihin tayo. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Bruce, na nakitang nakakatawa ang buong sitwasyon. Ihanda mo ang hukbo. Aalamin natin kung sino ang tumatawag sa atin. Hindi nagtagal at umalis ang ruling union kasama ang daan-daang libong kalalakihan nito. Ang sinaunang pamilya ng medical elite, pati na rin ang natitirang 50,000 lalaki, ay nakatag din. Bumukas ang mga pinto sa punong tanggapan, bumungad ang isang napakalaking hukbo. Tinakpan ng daan-daang libong kalalakihan ang malawak na lupa sa ilalim nila, na wala ni isang puwang. Sa kabilang panig, si Tobias at ang kanyang mga kawal ay huminga ng matalim sa nakakatakot na tanawin. Mayroong daan-daang libo sa kanila, at lahat sila ay mga martial artist. Kailangang mayroong toneladang rank 5 at rank 6 na manlalaban sa kanila. Paano natin sila haharapin? Bago ito, hindi sila makapag-roll out ng ganoon karami sa kanilang mga tauhan salamat sa mga terrain. Napagtiisan lang namin sila dahil darating sila sa mga grupo ng 10,000 libo. Ngunit ngayon, ipinadala na nila ang buong hukbo. Anong gagawin natin ngayon? Naaliw ang kalyadong hukbo ng naghaharing unyon nang mapagtanto nila kung gaano karaming tao ang sumisigaw sa kanila noon. Hindi ba alam ng mga idiot na ito ang kanilang limitasyon?